Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 771 hanggang 770. Kabanata 771. Ang pagmumuni-muni ay karaniwang ginagamit bilang isang paraan upang pakalmayan ang mga pandama. Ito ay hindi isang termino na nadama ni James na kailangan upang ipaliwanag kay Quincy. Inihain siya ni Quincy ng isang plato ng kanin. Masayang tinanggap ni James ang pagkain. Dinampot niya ang kanyang mga gamit at agad na sinubo ang pagkain. Matapos ang pagiging matamlay sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nakabawi na siya ng kaunting lakas at mas naging masigla. Bagamat ang kanyang kasalukuyang hugis ay malayo sa kung ano ang kondisyon na malusog ng isang normal na tao, tiwala siyang kaya niyang linangin ang true energy kung pananatilihin niya ito. Bukod dito, katatapos lang niya sa unang kabanata ng 2 tomo. Hindi pa niya nababasa ang pangunahing nilalaman na na-transcribe sa loob. Kumpiyansa si James na makakahanap siya ng internal martial arts cultivation method sa mga susunod na kabanata. Nang makitang bumuti na ang kalagayan ni James, nakahinga rin ng maluwag si Quincy. Pagkatapos kumain, inilapag ni James ang mga gamit sa pagkain at bumaling kay Quincy. By the way, saan ang ward ni General Highsmith? Gusto ko siyang puntahan. Maglilinis ako at dadalhin ka doon. Mabilis na sinimulan ni Quincy ang paglilinis ng mga plato at kagamitan. Itinabi ni James ang medical book at nagpahinga sandali sa kama. Hindi nagtagal at bumalik si Quincy sa ward. Kailangan mo ba ng wheelchair? Tinanggihan ni James ang kanyang alok. Hindi, kaya kong maglakad. Sa kabila ng naunang sagot niya, pinilit niyang bumangon sa kama. Mabilis na lumapit si Quincy para itayo siya. Sa tulong ni Quincy, lumabas si James ng ward at tinungo kung saan pinapasok si Daniel. Isang magaling na nurse ang nakatayo sa gitna ng ward. Samantala, nakahiga sa hospital bed ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga tubong lumalabas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at may ventilator na nakatikip sa kanyang mukha. Tahimik. Nang makita ang dalawang bisita, mabilis silang binalaan ng magandang nurse na manahimik, at sinabi sa pananahimik na tono, nakatulog lang si General Highsmith. Nagpapagaling pa siya at hindi dapat istorbohin. Tahimik na naglakad si James sa hospital bed at tiningnan ang pulso ni Daniel. Matapos suriin ang pulso, gamaan ang loob ni James sa nakuha niyang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Daniel. Medyo nanghihina pa siya, pero ayos na ang kalagayan niya. Siya ay ganap na gagaling pagkatapos makakuha ng sapat na pahinga at oras upang gumaling. Magre-reseta ako ng formula para sa kanya. You should prepare the ingredients and deck October 8 for him, wika ni James sa nurse. Ang formula ay nagpapalakas sa immune system ni Daniel at nagpapabilis sa proseso ng pagbawi. Sige, tumango ang magandang nurse. Nagtagal si James sa pagreseta ng formula at umalis ng ward. Sa labas ng ward, muli niyang nilingan si Quincy, nasaan si Thea. Tinuro ni Quincy ang ward sa tapat nila. Patuloy na pagtatanong ni James sa kalagayan ni Thea ngayon, kamusta na siya? Naipaalam na ba sa mga kalahan? Mabilis na sagot ni Quincy, mayroon siyang 2 tama ng baril sa kanyang hita, at malubha pala ang mga iyon. Sa kuweba, nahimati siya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Siya ay mahina pa, at sinabi ng doktor na kung ang kanyang katawan ay hindi makarecover ng maayos, may posibilidad na mawalan siya ng function sa binti na iyon. Hindi ako nang ahas na makipag-ugnayan sa mga kalahan at sabihin sa kanila kung ano ang pinagdaanan niya. Papasok ako at makikita ko siya. Pumasok si James sa ward ni Thea. Nakahiga si Thea sa loob ng ward, nag-iisip na nakatingin sa kisame. Noon, akala niya talaga ito na ang katapusan ng linya para sa kanya. Hindi niya inaasahan na dayin niya ang kamatayan at lalabas dito ng buhay. Bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Napalingon si Thea sa direksyon nito. Nang makita niyang si James iyon,
Tuwang-tuwa siyang sinubukang bumangon sa kanyang kama para batiin siya. Mabilis siyang pinigilan ng nurse. Ms. Thea, hindi ka dapat gumalaw ngayon. Kailangan mong humiga at magpahinga. Honey. Maluha-luha ang mga mata na tumingin si Thea kay James, hindi niya napigilan ang pag-uumapo habang pinupunasan nila ang kanyang maputlang pisngi. I'm so sorry. Patawarin mo ako. Nakonsensya siya sa pagkamatay ni Liam. Kung hindi lang siya biglang sumigaw, hindi na sana sumugod si Liam para istorbohin ang mga kalaban at hindi siya mabaril hanggang mamatay. Inalis ni James ang mga pag-aalala niya habang patuloy itong lumalapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay niya at tiningnan ang pulso nito. Right after, nagsulat siya ng formula at binigay sa nurse. Dec October ang gamot ayon sa formula at ibigay ito sa kanya. Naiintindihan. Tumango ang nurse at umalis para ihanda ang gamot. Sa labas lang ako. Nang makitang iyon ni James ay nananatili ng mas matagal, mataktikang umalis si Quincy sa ward matapos tapikin ang balikat ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 772. Tumayo si Quincy sa labas ng koridor at nakahanap ng upuan. Nagsuot siya ng masalimuot na ekspresyon habang isang bilyong kaisipan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Samantala, sa loob ng ward, gulat na napatingin si Thea kay James habang nakahiga sa kama at nagsusumamo. Honey, magpakasal ulit tayo. Nagtaas ng kamay si James at pinutol si Thea. Ang pakikipagbalikan sa kanya ay hindi isang opsyon. Marami siyang kailangang gawin at gusto niyang iwasang masangkot muli si Thea. Ang Emperor ay may malaking kapangyarihan, at tiyak na may mas makapangyarihan sa kanya ang humihila sa kanyang mga string. Ang pagpapakasal muli kay Thea ay maglalagay lamang sa kanya sa kapahamakan sa ibang pagkakataon. Alam niya ito para sa isang katotohanan sa kanyang utak, ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin nakakapagpas siya. Utang niya kay Thea ang pagliligtas ng kanyang buhay. Kung wala siya, hindi siya magiging lalaki ngayon. Minsan ay nanumpa siyang protektahan si Thea at ay lalaan ang sarili sa kanya habang buhay. Sa kasamaang palad, maraming bagay ang nangyari sa daan. Nagbago ang mga pangyayari. Speaking of circumstances, isa pang babae ang pumasok sa kanyang buhay pagkatapos ng diborsyo. Hindi niya alam kung paano pipiliin sa dalawa at kung paano haharapin ang kanyang emosyon ng tama. Nagsorry na ako ng time. Bakit ayaw mo pa akong patawarin? Lumuwa ng sama ng loob si Thea at lalo pang humikbi. Dahil ba kay Quincy? Hindi sumagot si James at nanatiling tahimik. Alam ko dahil siya ang pinili mo. Sa anong paraan siya mas mahusay kaysa sa akin? Nagsimulang magpatibay si Thea ng mas truculent na tono. Sinubukan siyang pakalmayan ni James. Ikaw ay mahusay at hindi ka pani-paniwalang talino. Ito lang. Ano lang? Bakit ka huminto? Napabuntong hininga si James at napakamot sa ulo. Marami na akong naging kalaban. Bagamat mayroon pa akong dapat lutisin sa mga bagay na ito, ayaw kong makasagabal ang mga relasyon sa anumang bagay. Dapat kang magpahinga at pupuntahan kita kapag libre ako. Tumalikod na si James at umalis. James, sigaw ni Thea. Hindi siya pinansin, nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng ward nang hindi man lang lumingon. Nang makita siyang umalis, nagpakawala si Thea ng nakakasakit na hikbi. Sa labas ng ward, nakita ni Quincy si James na lumabas sa ward at narinig niya ang mga hikbi ni Thea na nanggagaling sa loob. Hindi niya maiwasang magtanong, ano ba ang problema? Hindi ba natuloy? Malungkot na tiningnan ni James si Quincy. Si Quincy ay isang hindi kapani-paniwalang matalino at makatuwirang babae. Siya ay palaging maalalahanin at matapat sa kanya. Akala niya ay nasasayang sa kanya ang isang katulad niyang babae. Sorry, Puff, ngumisi si Quincy. Bakit ka humihingi ng tawad? Dapat mong tawagan ang mga kalahan at ipaalam sa kanila ang tungkol kay Thea. Ipapalabas ko na ang sarili ko sa ospital. Nagsimulang maglakad si James papunta sa kanyang ward. Sinundan siya ni Quincy. Wala ka talagang babalikan sa Kensington, kaya bakit hindi ka mananatili sa bahay ko pansamantala? Bagamat nakuha mo na ang pangalawang volume ng medikal na libro, ang iyong katawan ay hindi pa ganap na gumagaling. Mayroon akong maraming oras sa aking mga kamay upang tumulong sa pag-aalaga sa iyo. Ayokong mahirapan ka ng higit pa sa naranasan ko. Ito ay hindi nakakagambala sa lahat.
Hinawakan ni Quincy ang kamay ni James at sinabing, "Nangako ka na aalagaan at sasamahan kita sandali. Nangangako na ako kapag gumaling ka na ng buo, rerespetuhin ko ang kagustuhan mo kung magdesisyon kang bumalik kay Thea." Alam ni Quincy na si Thea ay isang hindi mapapalitang buhay kay James. Kahit na hindi niya ito makakasama habang buhay, kontento na siya na nasa tabi niya lang ito saglit. Habang mas nagdedote si Quincy sa kanya, mas lalong nagsisisi si James. Sino siya para karapat-dapat sa pagmamahal ng gayong dakilang babae? Haha, anong meron sa ekspresyon na yan? Bakit ganyan ka makatingin sakin? Tara na, tanga. Ang tawa ni Quincy ang nagpabalik sa katinoan ni James. Kinuha niya ang medical book volume 2 at umalis sa ospital ng militar kasama si Quincy. Sa daan pabalik, pinigilan ni James si Quincy. "Huwag ka munang umuwi, kailangan kong makita si Blake." Binigay niya si Blake ng maraming oras upang simulan ang kanyang alok, at handa si James na ipapadala siya sa bilangguan kung tumanggi siyang makipagtulungan. Ang lalaking ito ay isang posibleng kriminal na maaaring magdulot ng malaking pinsala kung hindi siya masusuri. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 773. Matapos makuha ang pangalawang volume ng medikal na libro, wala na si James sa kagubatan sa ngayon. Gayunpaman, marami pa rin siyang mga bagay na kailangan niyang ayusin. Ang paghingi ng tulong ay magiging mas madali ang kanyang buhay. Si Blake ang perpektong tao para sa trabaho. Dumating siya sa apartment unit na binigay noon ng Blythe King para sa kanila. Maraming sundalo ang nakapost sa paligid ng apartment block para mapanatili si Blake. Kung talagang gusto ni Blake na umalis, ang mga sundalong ito ay halos hindi sapat para tumigil. Nakakapagtaka, hindi umalis si Blake at masunuring na natili sa unit ng ilang araw. Binuksan ni James ang pinto at pumasok sa loob. "Yo, sa wakas nakabalik ka na." Pagpasok pa lang ni James sa unit ng apartment ay sinalubong siya ni Blake ng isang matangkad na ngiti. "Nagdulot ka ng napakalaking eksena. I was so sure patay ka na. Napakaswerte mo talaga, ha?" Bahagyang ngumiti si James habang naglalakad patungo sa sofa. Pagkatapos, umupo siya at inayos ang sarili. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, at ang pagtayo sa kanyang mga paa sa mahabang panahon ay nagdulot ng pinsala sa kanya. Casual na binato siya ni Blake ng tabako. Mabilis itong sinalo ni James sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Ano ang hinahanap mo sa kuweba sa ilalim ng lupa?" tanong ni Blake pagkaupo niya. Inabot ni James ang kamay niya kay Blake. "Bigyan mo ako ng lighter." Dumukot ng lighter sa malapit sa kanya, ipinadala ito ni Blake sa ibabaw ng mesa kay James. Sinindihan ni James ang tabako sa kanyang kamay at humila ng malalim. Masyado itong napatunayan para sa kanya dahil nagsimula siyang marahas na umubo. Agad naman siyang tinapik ni Quincy sa likod. Kinawayan siya ni James at sinabing, "Okay lang ako." Nakaglo ang mga mata ni Blake kay James, parang lawin itong pinagmamasdan. "Wala naman masyado. I was searching for a cultivation method," mahinahong sagot ni James. "Ano?" Napapikit si Blake sa sagot niya. Napatayo siya bigla at tinitigan si James. "Naghanap ka ng paraan ng paglilinang." "Tama iyan. Nahanap mo na ba?" "Syempre, ginawa ko." Tumanggaw si James at tumangala. "Actually, I came here to get your reply." "Kaya paano ito? Iisipin mo bang makipag-partner sa akin?" Kinusot-kusot ni Blake ang kanyang mga mata at muling umupo. Pilit niyang inaalam kung nagsasabi ba ng totoo si James. Bilang tagapagtatag ng Dark Castle, natural na pinapaalam niya ang mga pinakabagong pangyayari sa industriya ng inuupahang baril. Kaya, alam na niya ang tungkol sa insidente sa Mount Dragon Treasure. Naglaan siya ng ilang sandali upang pag-isipang mabuti ang desisyon. He then opened his mouth. "I don't want to die simply because I associated myself with you, James. Kahit na nakuha mo ang paraan ng paglinang ng tunay na enerhiya at maging isang Grandmaster, wala ka lang kung ano ang kinakailangan upang ibalik ang sitwasyon." "Ganun ba?" Isang disappointed na ngiti lang ang ibinigay ni James sa kanya. Huminga ng malalim si Blake at nagtanong, "Alam mo ba kung ilang Grandmaster ang kailangan para wasakin ang Gusek 100 taon na ang nakalipas?" Umiling si James. Nagpatuloy si Blake, "Mas maraming Grandmaster ang nakatago sa Sol kaysa sa inaakala mo. Kahit na, kailangan kong subukan."
Ang sinumang nagsisikap na magdala ng kaguluhan sa mundo ay kaaway ko. Dahil nabigyan mo na ako ng sagot, hindi ko na maipatuloy ang pagpapagagala mo sa labas. Kaya ngayon, dalawa na lang ang pagpipilian mo, bumalik sa kulungan o mamatay. Ang lakas ng loob mong takutin ako kapag nakaupo ka dito sa kalagayan mo ngayon, Blake wore a grim expression. Tumingin sa kanya si James at malamig na sinabi, huwag mong kalimutan na kinain mo ang lason na nabuo ko. Walang ibang may kakayahang neutralisahin ang lason maliban sa akin. Ito ay ganap na kumakalat sa iyong katawan sa 10 araw. Kung hindi mo iinuman ang antidote bago iyon, ang iyong kamatayan ay garantisado. Bakit hindi mo subukang bilangin kung ilang araw na ang lumipas mula nang makalabas ka sa kulungan? James, iiwan mo ako ng walang choice. Tumingin sa kanya si Blake na may malamig na ekspresyon. Handa siyang patayin si James sa sandaling ito. Alam ko. Ngayon, gusto mo bang makipagtulungan sa akin o hindi? Pag-isipan ito. Mapapawi ang iyong talaan at magdadala ka ng karangalan sa iyong pamilya sa mga susunod na henerasyon. Pagkasabi nun ay hindi na itinuloy ni James ang tanong at tumayo na para umalis. Pinagmasdan ni Blake si James na umalis at galit na pinahid ang kamay sa mukha niya. Pagkatapos, ibinagsak niya ang kamao sa mesa na agad na nabasag sa impact. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 774. Sa labas ng pinto, inalalayan ni Quincy si James at tinignan siya ng may pag-aalala. James, alam mo naman na delikado siya, kaya bakit mo pa siya pinipilit na makipag-collaborate sa iyo? Saglit na huminto si James sa kanyang mga hakbang at sinabing, siya ang founder ng Dark Castle, isa sa mga pinaka-nakamamatay na Assassin's Guild sa mundo. Siya ay may malaking sway sa underworld, at mas madali para sa akin na gawin ang mga bagay sa tulong niya. Nag-aalalang tanong ni Quincy, paano kung magpanggap lang siyang pumayag at mawala pagkatapos mong makuha ang antidote? Saglit na nag-isip si James at sinabing, malamang hindi mangyayari iyon. Kahit na si Blake ay isang walang awa at bisyo na tao na walang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay, siya ay isang martial artist pa rin. Pamilyar si James sa mga pangunahing nangungupahan ng isang martial artist. Palagi silang nanatiling tapat sa kanilang salita. Nalalapat lamang ito sa mga taong nagtalaga ng mga taon sa pagsasanay, bagaman. Karamihan sa mga hindi pa nakakaabot sa isang tiyak na antas sa martial arts ay madalas na bumalik sa kanilang salita. Si Blake ay isang taong nakatayo sa tuktok ng martial arts at dahil dito, hindi na babalik sa kanyang salita nang pumayag siya. James. Bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa likuran niya at ang tunog ng kung sinong tumatawag sa kanya. Lumingon si James at nakita niya si Blake na nagbukas ng pinto. Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni James. Ano ang problema? Pinag-isipan mo na ba ito? Tanong ni James, inosenteng-inosente ang ulo. Mag-usap tayo sa loob. Tumalikod na si Blake at bumalik sa loob ng apartment. Sinundan siya ni James sa loob. Nakita ni James ang sirang mesa sa sala at hindi niya napigil ang sabihin, natatangi ang iyong lakas. Hindi pinansin ni Blake ang kanyang pahayag at nagtanong, ano ang gusto mo sa deal na ito? Sabi ni James, mula nang ako ay naging Black Dragon, naramdaman ko na may patuloy na nagtatarget sa akin. Ibinigay ko ang aking pagbibitiw at pumunta sa Kensington ngunit nahaharap pa rin sa maraming problema. Matapos maaprubahan ang aking pagbibitiw, nagkaroon ng pagsasabuatan upang ako ay patayin, at ang mga pukana na ito para ibagsak ako ay lalo pang naging malikot sa paglipas ng panahon. Ang tao sa likod ng lahat ng mga pukana na ito, ay ang Emperor. Noong una, hindi ko maintindihan ang kanyang mga layunin. Matapos malason kay Go, mayroon akong pangkalahatang ideya kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Kung tama ang hula ko, sakto sa sinabi mo kanina. Sinusubukan niyang muli ang planong nabigo 100 taon na ang nakalilipas. Gusto niyang gamitin si Gu para mapaluhod ang mundo. At saka, hindi siya nagtatrabaho mag-isa. May isang taong mas malakas na sumusuporta sa kanya. Sa karagdagan, ang halalan ay malapit na, at ang mga partidong pampulitika ng kabisera ay nagkakagulo. Ang posisyon ng hari ay lubos na pinagnanasaan, at hindi mabilang na mga tao ang nakatutok dito. Ang namumunong hari ay may isang kandidato sa isip at sinusubukang magbigay ng daan para sa kanya. Ang kabisera ay nakatakda para sa isang pampulitikang pagyanig.
Ito ay hindi isang madaling gawain na harapin. Ang Emperor lang ay magiging isang malaking sakit sa Asterisk S. Tumingin si Blake kay James at nagtanong, "I'm not interested in political affairs. Let's cut to the chase, ano ba talaga ang kailangan mong gawin ko?" Ibinalik ni James ang kanyang titig at sinabing, "Gusto kong pangasiwaan mong muli ang Dark Castle. Kailangan ko ang iyong impluwensya sa Underworld upang matulungan ako sa ilang mga gawain, kabilang ang pagbibigay sa akin ng impormasyon at pagpapadala ng mga mamamatay tao upang itapon ang mga tao kung kinakailangan." Iyon lang. Walang alinlangan na sagot ni Blake. Ayan na. Tumango si James. Saglit na nag-isip si Blake. Pagkatapos, tumango siya, sinabing, "Sige. Sumasang-ayon akong tulungan ka, ngunit mayroon akong isang kondisyon." "Ano ito?" Tinaas ni James ang kanyang kilay. "Gusto kong turuan mo ako ng paraan ng paglilinang. Hindi magiging problema yon. Gayunpaman, nakuha ko lang ang kaalaman at hindi ko pa ito na isasagawa. Tuturuan kita pagkatapos ng matagumpay na paglinang ng True Energy at pagiging Grandmaster. Naniniwala ako na tutuparin ng Dragon King ang kanyang mga pangako. Naniniwala din ako na ang Master ng Dark Castle ay hindi gagawa ng mga taktika na mali." Sabay nang ngumiti ang dalawa at mahigpit na nakipagkamay sa isa't isa. Tumayo si James at tumalikod bago siya umalis. "Sige, magpahinga ka na. Hindi na ako manghihimasok pa para sa araw na ito. Babalik ako para makita ka sa loob ng ilang araw." Matapos maglakad palabas ng pansamantalang tirahan ni Blake, sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa mula sa kaninang tense na kapaligiran. Sa wakas, nagawa ko rin siyang kumbansihin. Ito ang tanda ng simula ng labanan sa pagitan namin ng Emperor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 775. Matapos hikayatin si Blake, lahat ng susunod na mangyayari ay magiging mas madali. Hinatid ni Quincy si James pauwi sa kanyang bahay muli. Pagka-uwi, hindi na makapaghintay si James na ipagpatuloy ang pagbabasa ng medikal na libro. Tuluyan nang isinobsob ni James ang sarili sa siksikan nitong text. Ginawa niya ang lahat upang maunawaan ang mga sinaunang salita habang dahan-dahan niyang binabasa ang mga ito. Bago siya magsimula, humiling siya ng isang notebook at panulat mula kay Quincy. Sa tuwing makakatagpo siya ng termino o text na hindi niya maintindihan, isusulat niya ito sa notebook. Maya-maya ay binuksan niya ang computer at hinanap ang kahulugan nito online. Ginugol ni James ang kanyang buong araw sa tahanan ni Quincy sa pag-aaral ng mga nilalaman ng medikal na libro. "James, magpahinga ka muna. Eto, uminom ka ng isang basong tubig." Lumapit si Quincy na may dalang baso ng maligamgam na tubig, kinuha ang medikal na libro sa mga kamay ni James, at inilagay ito sa isang tabi. Sa hitsura ng pag-aalala, sinabi niya, "Nagbabasa ka ng ilang oras. Medyo mahina pa ang katawan mo. Hindi ka dapat nagpapakapagod sa sarili mo." Matapos niyang banggitin ang katawan nito, iniunat ni James ang masakit na mga paa. Palibhas ay nag-aral ng masinsinan sa buong araw, siya ay parehong pagod sa pisikal at mental. Bukod doon, medyo nakaramdam siya ng kaba. Kinuha niya ang mainit na tubig sa kamay ni Quincy at ngumiti sa kanya. "Salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Hindi naman ganoon kalaki ang deal. Ano ang gusto mong kainin ngayong gabi?" "Mag-o-order ako ng delivery." Binalik niya ang sinag niya. Bagamat alam niyang limitado ang oras na natitira niya kay James, nakaramdam pa rin siya ng labis na kagalakan sa pagsama lamang nito. "Okay lang ako sa kahit ano." Si James ay hindi picky eater at walang partikular na kagustuhan sa pagkain. Umupo si Quincy at lumapit kay James. Ipinahinga ang bigat ng kanyang katawan laban sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono para mag-order ng takeout mula sa isang sikat na restaurant. "Dapat ba tayong kumuha ng nilagang baka? O, kumusta ang hugot na baboy? Kunin din natin ang isa sa mga ito. Mukhang masarap." Amoy na amoy ni James ang pabango sa katawan niya at naramdaman niyang uminit ang mukha nito sa kahihiyan. Bahagya itong lumipat sa gilid at gumawa ng ilang distansya mula sa kanya. Pinipigilan niya ang kanyang ngiti habang sumagot sa kanya, "Oo naman, umorder ka ng kahit anong gusto mo." Medyo nabigo si Quincy sa subconscious actions ni James. Malinaw na nakita siya ni James bilang isang malapit na kaibigang babae kaysa sa isang kasintahan. Mabilis siyang nag-order ng ilang iba't ibang uri ng pagkain.
Pagkatapos mag-order, sinabi niya, naghanda na rin ako ng mainit na paliguan para sa iyo. Dapat dumating na ang pagkain pagkatapos mong maghugas. Sige, tumango si James. Tumayo siya at naglakad patungo sa banyo. Habang naghuhubad siya at pumasok sa bathtub, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Gusto mo bang hugasan ko ang iyong likod? Hindi. Ayos lang ako. Galit na tinanggihan ni James ang alok. Pinipigilan niya ang kagustuhang papasukin si Quincy. Muling tumahimik ang labas ng pinto ng banyo. Habang nakababad siya sa mainit na paliguan, tumingin siya sa kisame na may malalim na iniisip. Ang kanyang ulo ay abala sa mga iniisip tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Si Thea ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay ngunit nauwi sa paghihirap ng 10 taon dahil sa kanya. Sa kabilang banda, masigasig siyang inaalagaan ni Quincy at hindi humingi ng anumang kapalit. Siya ay maunawain, matalino, maalalahanin, at lubos na may kakayahan. Iniisip niya tuloy ang dalawang babae at wala siyang ideya kung paano pipiliin sa pagitan nila. Huminga ng malalim si James. Wala akong oras para isipin ito sa sandaling ito. Kailangan kong lutisin ang isyu sa Emperor at tiyaking magiging maayos ang halalan ng bagong hari bago ko pa isipin ang mga walang kwentang bagay tulad ng ito. Si James ay nanatiling ganito sa bathtub ng ilang oras at unti-unting nakatulog. Dumating na ang pagkain, ngunit hindi pa lumalabas si James sa paliguan. Kumatok si Quincy sa pinto. Sa kabila ng ilang beses na pagtawag kay James, hindi ito sumasagot. Nag-aalala niyang itinulak ang pinto at pumasok. Nang makitang nakatulog si James sa bathtub, lumapit siya at sinubukan ang temperatura ng tubig. Medyo matagal na itong lumamig. Paano siya nakatulog? Sa totoo lang, humanga ako. Hindi ba natatakot si Pun? Marahan na tinulak ni Quincy si James. James, bumangon ka na. Nandito na ang pagkain. Nanlaki ang mga mata ni James. Namula ang mukha niya matapos makita si Quincy sa tabi niya. Nauutol siya sa gulat, bakit ka nandito? Napapout si Quincy at napangiti sa kanyang boyish na reaksyon. Kumatok ako sa pinto, pero hindi ka sumasagot. Nag-alala ako na may nangyari sa iyo, kaya pumasok ako para tingnan ka. Tingnan mo, hindi man lang ako naabala dito. Bakit ka nahihiya? Saan napunta ang war god sa iyo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 776. Ang walang pakialam na tugon ni Quincy ay lalong nagpatingkad sa pagkapahiya ni James. Pwede bang lumabas ka muna ng banyo? Kailangan kong magbihis. Okay, sagot ni Quincy habang nakatitig sa mga mata sa bathtub na parang may sinusuri. Matapos ang isang sulyap, tumalikod siya at lumabas ng banyo. Nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, lumabas siya ng paliguan at mabilis na nagbihis. Pagkatapos niyang magsuot ng damit ay lumabas na siya. Inihanda na ni Quincy ang mesa para sa kanila. Nang maupo ito sa tabi niya, iniabot nito sa kanya ang isang set ng mga kagamitan. Kinuha sila ni James at nagsimulang kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain, nagring ang phone ni James. Inilabas niya iyon at nakita niya ang isang hindi pamilyar na numero. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tinanggihan niya ang tawag. Sino yon? Bakit hindi mo sinagot? Pasimpleng ibinaba ni James ang kanyang telepono at muling kinuha ang kanyang mga gamit. Hindi ko nakilala ang numero. Ito ay maaaring isa sa mga telemarketer na iyon. Maya-maya pa matapos nitong i-down ang tawag, muling nagring ang phone niya. Ito ay ang parehong numero. This time, sinagot na ito ni James. Isang matinis na boses ang sumigaw sa kanya mula sa kabilang dulo ng telepono, James, nasaan ka? Punta ka dito, ngayon na. Isang pamilyar na boses iyon. Ang may-ari nito ay walang iba kundi ang ina ni Thea na si Gladys. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, anong problema? Ang lakas ng loob mong tanungin ako. Binabalaan kita, kung may mangyari man sa anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Nagsusumikap si Thea na magpakamatay dahil sa iyo. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni James. Anong nangyari? Pinindot niya ito para sa karagdagang impormasyon. Sinusubukan niyang tumalon sa isang gusali. Sumagot kaagad si James, ma'am adali na ako. Nang makita ang kanyang nababahala na ekspresyon, hindi naiwasang magtanong ni Quincy, ano ang problema? Anong nangyari?
Walang magawang lumingon sa kanya si James. Nanay ni Thea. Sinabi niya na sinusubukan ni Thea na tumalon sa isang gusali. Ano? Quincy urged James in distress, kung gayon bakit nakatayo ka pa dyan? Tara, ihahatid na kita dyan. Pasensya na sa abala. Anong ibig mong sabihing gulo? Buhay ni Thea ang nakataya. Bilasan natin. Pagkalabas ng villa, agad silang isinugod sa ospital ng militar. Ospital ng militar, inpatient ward, 8 palapag na bintana. Nakaupo si Thea sa gilid ng bintana. Maraming nanonood ang nagkukumpulan sa ibaba. Nasa loob din ng ward ang pamilya ni Thea para pigilan siya. Ipinaalam na ni Quincy sa pamilya ni Thea ang kalagayan niya na kinaumagahan, at nandoon silang lahat para bisitahin siya. Sa loob ng ward, napatingin si Gladys kay Thea na nakaupo sa tabi ng bintana at nakiusap dito. Thea, anong ginagawa mo? Please bumalik ka na sa loob. Pwede nating pag-usapan ang mga problema mo pagkatapos mong pumasok, okay? Thea, wag kang magulo. Hindi naman big deal. Dapat bumalik ka na sa loob. Thea, hindi ka na makikinig sa lolo mo. Sinusubukan ng mga miyembro ng pamilya ni Thea na ipaalam sa kanya ang kanyang desisyon. Wag kang lalapit sa akin. Tiningnan ni Thea ang kanyang pamilya sa loob ng ward at nagbanta habang umiiyak siya, lumapit ka pa, at tatalon ako. Ayaw sa akin ni James. Ayaw na niya sa akin. Bumuhos ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Nag-aalala ang pamilya ni Thea na baka mabugbog siya sa kanyang emosyon at mapatalon, kaya hindi na nila ito lapitan. Sinabi ni Gladys sa lahat, mabilis, umatras. Mabilis na napaatras ang lahat. Nagmaneho si Quincy papunta sa ospital na parang paniki palabas ng impyerno. Sa buong biyahe sa kotse, hindi umimik si James. Lumayo siya kay Thea dahil ayaw niyang masaktan ulit ito. Hanggat nananatili siya sa kanya, tiyak na sasamantalahin ng emperador ang kanyang kahinaan ng paulit-ulit. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang pakikipaglaban sa mga pampulitikang fraction ay magiging matindi. Nais niyang ilabas ang hitsura ng isang taong walang kahinaan, para walang anumang bala laban sa kanya ang kanyang mga kalaban. Hindi niya inaasahan na magpapakamatay si Thea dahil sa konsiderasyon nito sa kaligtasan nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 777. Nagmaneho si Quincy sa abot ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ospital ng militar. Ang ospital ng militar ay hindi isang pampublikong institusyon, kaya ang mga regular na nabilayan ay hindi pinahihintulutan na pumasok. Binuksan lamang ito sa mga tauhan ng militar na naganap sa paggamot. Ang mga miyembro ng pamilya ng mga miyembro ng militar ay karapat-dapat din na gamutin dito. Ang lahat ng na-admit sa ospital ay mula sa militar na background o may koneksyon sa militar. Maraming tao ang nagtipon-tipon sa labas ng inpatient ward, tinitingnan at itinuturo ang babaeng nakaupo sa 8 palapag na bintana. Hindi ba iyan ang bagong henyong doktor mula sa Kensington, Thea? Anong nangyari sa kanya? Bakit sinusubukan niyang tumalon? Dahil siguro kay James. James. Oo. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni James noon at hiniwalayan niya ito. Di nagtagal, isang krisis ang sumiklab sa Southern Plains. Isinuot muli ni James ang kanyang uniforme sa kanyang kaarawan at bumalik upang tumulong sa sitwasyon. Noon niya nalaman na siya pala talaga ang Black Dragon sa lahat ng panahon. Narinig ko na sinusubukan niyang bawiin siya. Tahimik na nagchichismisan ang mga nanonood tungkol sa sitwasyon. Hindi nagtagal ay dumating na si James. Nang makita niya si Thea na nakaupo sa bintana sa ika-8 palapag, nawala ang kulay sa mukha niya at mabilis siyang tumakbo papunta sa inpatient ward. Sa sobrang takot, natisod siya at bumagsak sa lupa. Tumakbo si Quincy sa kanya at inalalayan, sinabing, James, dahan-dahan ka. Mahina pa ang katawan mo. Hindi ka basta-basta makakaalis ng ganyan. Dahan-dahan lang, kailangan mong manatiling kalmado. Tumayo si James at nagpasalamat kay Quincy. Ngumiti naman si Quincy sa kanya. Kahit nakangiti siya, dumudugo ang puso niya. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanya, ngunit sa kabila ng lahat, iniisip pa rin siya ni James sa haba at magalang na pakikitungo sa kanya. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi, okay lang. Makakarating ako mismo. Sumakay siya ng elevator at hindi nagtagal ay nakarating siya sa kasabay niyang palapag.
Excuse me. Napatingin siya sa koridor na kasalukuyang dinudumog ng mga kalahan. Nang makita nilang papalapit si James ay agad silang gumawa ng paraan para makadaan ito. Mabilis na pumasok si James sa kwarto. Mabilis siyang hinayla ni Gladys sa isang tabi at sinichit siya. Mabilis. Ibalik mo si Thea sa loob. Ngayon din. Napatingin si James kay Thea. Pulang-pula ang mukha nito sa pag-iyak at nabasa ng luha ang gown niya. Desperadong tawag niya rito. Thea, ano ang sinusubukan mong gawin? Please, bumalik ka na sa loob. Lumingon si Thea at nakita si James. Naiiyak na sigaw nito sa kanya, bakit ka nandito? Bumalik ka kay Quincy. Hayaan mo akong mamatay. Bakit mahalaga sa iyo kung ano ang gagawin ko sa aking buhay? Gusto siyang pabulaanan ni James at ipaalala sa kanya na naghiwalay na sila, ngunit pinigilan siya. Natatakot na siya na galit na si Thea ay tinulak siya sa kanyang tipong point at dahilan para tumalon siya palabas ng gusali. Okay, naiintindihan ko, kaya itigil mo na ito. Kung ano man iyon, dapat kang pumasok sa loob para magkaroon tayo ng maayos na pag-uusap. Hindi, papasok lang ako sa loob kung sasabihin mong ikakasal ka ulit. Kung hindi, tatalon ako dito. Balik na sigaw ni Thea sa kanya. Nang makitang hindi na makontrol ang emosyon ni Thea, huminga ng malalim si James at mahinahon siyang hinarap. Bakit gusto mo akong pakasalan ulit? Isa lang akong nobody ngayon. Hindi ako ang Black Dragon o isa sa 5 commander. Ako ay isang tao lamang na may sakit at sinira. Hindi ko na alam kung gaano pa katagal ang natitira para mabuhay. Bakit gusto mo ang isang tulad ko? Ni minsan ba minahal mo ako? Kung ginawa mo, hindi ka nakikinig sa iyong pamilya at nagsampa ng diborsyo. Hindi mo sana tatanggapin ang 10 bilyon noong una. Mahal mo lang ang aking pagkakakilanlan bilang Black Dragon. Minahal mo ako para sa aking pera at kapangyarihan. Napaawang ang labi ni James at kusa itong nagsalita. At saka, baldado na ako. Kahit pumayag akong pakasalan ka ulit, matatanggap kaya ng pamilya mo. Nilinggan niya ang mga kalahan na nakatayo sa likuran niya. Si James ay lubos na pamilyar sa paraan ng pagtingin ng mga kalahan sa mundo at sa mga tao sa kanilang paligid. Sila ay isang pamilya na tanging pera at kasaganaan lamang ang iniisip. Isang pamilya na nahuhumaling sa ideya ng pagiging mayaman. Sa harap ng deklarasyon ni James, walang masabi ang mga kalahan bilang tugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 778. Wala silang mahanap na salita para pabulaanan siya. Noon, palihim silang binibigyan ng tulong ni James sa tuwing nagkakaproblema sila, ngunit paano nila pinasalamatan? Sa pamamagitan ng walang awang pang-iinsulto sa kanya at pag-aakalang ang pinakamasama sa kanya. Natigilan din si Thea sa sinabi ni James. Nawala ang isip niya ng ilang segundo. Then she went back to screaming hysterically at him, I love you. Mahal na mahal kita. Ako talaga, James. Mahal, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Walang kwenta ang buhay ko kung wala ka. Pakiusap bumalik ka sa akin. Alam kong nagkamali ako. Mamahalin at kukunin ko. Nanay, tama, alagaan kita habang buhay. Papayag ang mga kalahan dito. Hindi ba, Lolo? Oo, syempre. Galit na tumango si Gladys. Hanggat ligtas si Thea, walang ibang mahalaga. Siya ay handa na sabihin ang anumang bagay para sa kanyang kapakanan. Humakbang paarap si Lex at galit na tumingin kay James. James, bumalik ka na sa amin. Ikinalulungkot ng mga kalahan ang pagmamaltrato sa iyo noong nakaraan. Isa kang regular na lalaki ngayon at masama ka rin. Maaari naming suportahan at pangalagaan ka. Ituturing ka naming parang pamilya kung tatanggapin mo ang alok namin. Panipi. Nag-pipe up din si Zara. James, mahal ka talaga ni Thea. Sa sandaling iyon, itinulak siya ni Quincy sa gitna ng karamihan. Tumayo siya sa harap ni James. Quincy, *Turk ka. Inagaw mo sa akin ang asawa ko. You have some nerve showing your face in front of me. Nang makita niya si Quincy, nakita ni Thea ang pula at sinimulan siyang isumpa. Hindi pinansin ni Quincy si Thea at tinignan si James. Alam kong lagi siyang may espesyal na lugar sa puso mo. Kahit anong desisyon mo, hindi kita masisisi. Sabi ni Quincy na may malungkot na ngiti. To be honest, naawa ako sa iyo kasi mukha kang miserable.
Yun ang totoong dahilan kung bakit kita inalagaan hanggang sa puntong ito. Ang aking ideal na tao ay isang bayani tulad ng Black Dragon. Paano ako magkakagusto sa isang baldado na walang katulad mo? Aalis na ako. Ipapadala ko ang mga gamit mo sa mga kalahan. Bahagyang kumaway si Quincy at tinungo ang pinto. Lumabas siya at umalis na nakataas ang ulo. Gayunpaman, ang kanyang lakas, katapangan, at kalmado ay nawala sa sandaling umalis siya sa silid. Ang mainit at galit na luha ay lumabas sa kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang mukha. Tahimik lang si James at piniling hindi sumunod sa kanya. Gayunpaman, alam niya sa kaibuturan niya na labis siyang nasaktan. Delikado ang susunod niyang plano. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin sa dalawang babae sa buhay niya nitong nakaraang araw. Napagpasyahan man niyang hindi na makipagbalikan kay Thea, alam din niyang hindi masusustento ang pagsasama ni Quincy sa mahabang panahon. Sa pakikipaglaban niya kay Emperor, tiyak na gagawing sangla si Quincy para banta siya. Ang pagiging kasama ni Quincy ay magtutulak lamang sa kanya sa paraan ng kapahamakan. At the same time, ayaw din niyang mangyari ang parehong bagay kay Thea. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na banta siya nito na magpapakamatay. Unti-unting nawala ang anyo ni Quincy sa kanyang paningin, dahilan para magpakawala siya ng masama na buntong hininga. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakaisip ng plano. Walang kamalay-malay ang emperador na nakuha niya ang ikalawang libro ng medikal na aklat at nakakuha siya ng paraan ng paglilinaw. Inisip lamang siya ng emperador bilang isang lumpo na hindi nagtagal sa mundong ito. Ang susunod na bagay na dapat gawin ay ipagpatuloy ang pagkilos. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapakain sa maling pangunawa sa kanya ng emperador. Kasabay nito, lihim siyang bubuo ng isang diskarte upang makagambala sa plano ng emperador at maghanda para sa susunod na halalan pati na rin ang nalalapit na muling pagsasaayos sa politika. Napakahusay na ideya na magpakasal muli sa mga kalahan bilang isang lalaking baldado na nakasakay sa wheelchair upang lokohin ang lahat. Pagkatapos niyang mapag-isipan ito, nilinggan niya si Thea at sinubukang akitin ito. Thea, unang-una, pasok ka muna sa loob. Bagamat mayroon siyang espesyal na bahagi sa kanyang puso, ang kanyang mga aksyon ay nadismaya sa kanya. Kailangan mo munang mangako sa akin. Tumingin si Thea kay James, nangingilid pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Okay, promise. Sa wakas ay napalitan ng saya ang ekspresyon ni Thea. Halika, buhatin mo ako. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si James. Sa tingin mo kaya kitang dalhin sa estadong kinalalagyan ko ngayon. Bagamat nagmuni-muni siya ng ilang sandali ngayon at pinagbuti ang kanyang mental na estado, ang kanyang katawan ay mahina pa rin at hindi kayang tiisin ang ganoong pisikal na pagsusumikap. Sa pagkakataong iyon, ilang nurse ang lumapit at binuhat si Thea pababa. Si Thea ay nagtamo ng mga tama ng bala ng baril at hindi pa ganap na gumaling. Dahil pinilit niyang umakyat sa panel ng bintana, naging sanhi ito ng muling pagbukas ng sugat sa kanyang binti. Ang gasa sa kanyang binti ay nabasa ng dugo at nagsimulang tumulo sa kanyang hita. Muli siyang nahiga sa kama at muling pinasuri ng doktor ang kanyang mga sugat pagkaraan, sinabi niya, muling nabuksan ang mga sugat ng pasyente, kaya kailangan nating magbihis itong muli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 779. Pinabalik si Thea sa operating theater para maisara muli ang kanyang mga sugat. Naghintay si James sa koridor sa labas ng sinehan sa isang bench. Ang kanyang mga braso ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng matinding gwinsi kay Quincy. Tumabi siya, kinuha ang phone niya, at nag-text. Umalis ka na ba? Nakaalis na si Quincy sa ospital at wala sa sarili na nakaupo sa kanyang sasakyan. Bigla niyang narinig ang tunog ng isang text notification mula sa kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at nakita ang mensahe ni James. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa pagpapahayag ng kalungkutan. Alam ni Quincy na may nararamdaman pa rin si James para kay Thea, at hindi niya magawang kalimutan siya sa kabila ng hiwalayan. Gayunpaman, gusto niyang i-shoot ang kanyang shot. Ito ay mas mabuti kaysa sa pagsisisi na walang nagawa. Sa bandang huli, lumayo pa rin siya ng may bagbag na puso. Lahat ay aking kasalanan, lamented Quincy. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at nag-reply sa text. Oo,
Umalis ako. Pauwi na ako. Matapos ipadala ang mensahe, huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamao at itinaas ang sarili. Quincy, kailangan mong maging matatag. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Kailangan mo lang magpatuloy. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na pasayahin ang kanyang sarili, nauwi siya sa pag-iyak muli. Sumandal siya sa manibela at umiyak ng malungkot. Pagkatapos ng pag-iyak para sa kung ano ang pakiramdam tulad ng isang walang hanggan, lahat ng mga luha niya ay naubos. Bigla niyang naalala na nasa pwesto pa niya ang medical book ni James, pero alam niyang kailangan nitong manatili sa ospital para maalagaan si Thea. Alam niyang kailangan ni James ang libro, mabilis siyang nagmaneho pauwi para dalhin ito sa kanya. Mabilis na natambal ang mga sugat ni Thea. Pinabalik siya sa kanyang ward pagkatapos. Ang karamihan sa mga kalahan ay unti-unting umalis sa ospital, at iilan lamang ang nanatili upang samahan si Thea. Mama, pwede po kayong bumalik muna. Nakahiga sa kama, pinagmasdan ni Thea ang mga tao sa paligid niya. Thea, nandito ako para alagaan ka. Tiyan ay hindi kailangan. There are nurses and also, tumingin si Thea kay James, na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ngumiti ito ng matamis sa kanya at nagpatuloy, nandito rin si James sa tabi ko. Siya lang ang kailangan ko. Hinayla ni Benjamin ang manggas ni Gladys at hinikayat itong umalis. Tara na. Mabuti. Naiinis na pumayag si Gladys. Nagpaalam na rin si Zara. Babalik din muna ako, James. Sa wakas ay natigilan si James at bahagyang tumugon. Sige, sige na. Unti-unting umalis ang mga natitirang miyembro ng pamilya. Maya-maya, si James at Thea na lang ang naiwan sa ward. Honey, nagkamali ako. Huwag ka nang magalit sa akin, okay. Binigyan ni Thea si James ng nagsisisi na tingin. Umiling si James at sinabing, hindi ako galit sa iyo. May utang pa ako sa iyo at dapat kong bayaran iyon. Nagsimula na namang humagulgol si Thea. Honey, pwede bang itigil mo na yung sinasabi mo? Wala kang utang sa akin. Ito ang aking kapalaran, at ang nangyari ay hindi maiiwasan. Panipi. Huwag na nating pag-usapan ito. Dapat magpahinga ka. Masikip dito, kaya lalabas muna ako para makalanghap ng sariwang hangin. Tumayo si James at lumabas. Ibinuka ni Thea ang kanyang mga labi at gusto siyang pigilan, ngunit hindi niya mahanap ang mga salita na kailangan niya. Napabuntong hininga siya ng malungkot. Umupo si James sa isang upuan sa labas at nagsindi ng sigarilyo. Nakita siya ng ilang dumaan na nurse na naninigarilyo at gustong sabihin sa kanya. Gayunpaman, lubos nilang alam na siya ang dating itim na dragon, kaya't nagpigil sila sa kanilang mga dila. Nakatingin si James sa lupa na walang laman, na wala sa kanyang mga iniisip. Maya-maya, may librong biglang hamarang sa kanyang paningin. Ang hawak na libro ay isang pares ng mga payat na kamay. Umangat ang ulo ni James at nakita ang may-ari ng nasabing mga kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 780. Tumayo siya, kinuha ang libro, at mahinang nagsalita, salamat. Napangiti si Quincy. Alam kong mami-miss mo ang librong ito, kaya dinala ko ito para sa iyo. Salamat. Bahagyang tumango si James at humihingi ng tawad sa kanya. Pasensya na. Nakakurba ang magandang labi ni Quincy sa isang ngiti habang kinakawayan niya ang kanyang paghingi ng tawad, na mahinahong sinabi, ito ay gawin, okay. Ito talaga. Sinabi ko na sa iyo na igagalang ko ang anumang desisyon mo. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan niya. Medyo magaspang si Thea. Buong mundo ay bumaling sa kanya matapos masunog ang kanyang mukha. Kahit ang sarili niyang pamilya ay hinamak siya. Sa wakas, ang lahat ay nagsimulang maging maganda para sa kanya, ngunit siya ay nalasan. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nagkabisa na ang kamandag. Naiintindihan naman ni Quincy ang sitwasyon ni Thea at James. Ito ay bahagyang kasalanan niya para sa pagkimkim ng makasariling pagnanasa. Wala sa bakod si James kung hindi siya nakialam noon. To be honest, ayoko nang ituloy itong relasyon namin ni Thea. Tumingin sa ibaba si James at sinabing, patuloy akong ita-target ng Emperor hanggat tayong dalawa ay nabubuhay. Ang pagsama sa kanya ay magpapalubha lamang ng mga bagay at magiging mapanganib para sa kanya. Hindi ko inaasahan na magpapakamatay siya para makabalik ako. Isa. So,
Ano ang susunod mong plano? Nakatagilid ang ulo ni Quincy habang nakatingin kay James. Bagamat hindi niya alam ang mga detalye ng plano ni James, alam niyang may kinalaman sila sa emperador, sa mga paksayon sa politika, at sa halalan sa susunod na taon. Napailing na lang si James sa kawalan ng katiyakan. Hindi pa niya inilalabas ang mga detalye ng kanyang plano. Isa-isang hakbang ko lang ito. Ipaalam sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong. Ma'am, gagawin ko. Kung ganoon, hindi ako titira para abalahin ka. Babalik na ako sa pwesto ko at magpahinga. Kinawian ni Quincy ang kamay niya at umalis. Hindi tumayo si James para paalisan siya. Sa halip, napaupo siya at tulala na nakatingin sa librong medikal. Nabalitaan ko ang nangyari sa Mount Dragon Treasure. Ayos ka lang ba? Naalimpungatan si James sa kanyang pag-iisip nang may biglang nagsalita sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang ordinaryong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na nakasuot ng duckbill cap sa kanyang ulo na nakatayo sa kanyang harapan. Nagulat si James. Si Gloom ay isang taong may napakalaking lakas. Nagulat si James nang makalapit siya nang hindi gumagawa ng ingay. Mapahamak na ako kung hindi dahil sa mga sundalo ng Blythe Army. Nang makita ang medikal na librong hawak ni James, may bahagyang pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Gloom. Gayunpaman, hindi na niya tinanong pa ang press tungkol dito. Magulo ang kapital ngayon. Ang bawat bagong kandidato sa hari ay may napakalaking taga-suporta sa likod nila. Bagamat walang nagpahayag ng kanilang paninindigan, tiyak na hindi sila tatayo sa likod ng pagpili ng kasalukuyang hari. Tumingin si James kay Gloom. Dapat ay ipinadala ang kadiliman upang hanapin siya nang makitang siya ay biglang lumitaw. Kailangan ng isang nakakatuwang halaga ng kayamanan upang makakuha ng mga taga-suporta. Gayunpaman, wala nang handang sumuporta sa kasalukuyang hari. Kasunod ng pagbabago ng mga uso, ang lahat ng mga grupo sa pananalapi ay unti-unting nagsisimulang lumapit sa iba pang mga kandidato. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni James. Sumagot si Gloom, sa ibabaw, ang emperador ay naglalagay ng tapat na harapan sa hari. Sa likod ng mga eksena, siya ay nasangkot sa hindi mabilang na mga iligal na pamamaraan at nagtatag ng maraming mga institusyong pananaliksik sa buong bansa. Bukod pa rito, binabantayan ng Red Flame Army ang lugar ng mga pasilidad na ito. Sa kasamaang palad, hindi pa rin namin alam ang kanyang layunin. Dapat mong subukang mag-ipon ng maraming kayamanan hanggat maaari upang mapaghandaan kapag ang bagong hari ay maupo habang nakikipag-ugnayan ka sa emperador. Mapanuksong sagot ni James, tiyak na mataas ang tingin sa akin ng hari. Walang pera ako ngayon. Paano ako makakakuha ng ganoong kalaking pera sa napakaikling panahon? Bahagyang ngumiti si Gloom habang kumikinang ang mga mata. Ipinagkaloob na sa inyo ng hari ang mga lupain, ipinagkaloob ng 28 bansa. Iyon lamang ay nagkakahalaga na ng malaking kapalaran. Kahit na nadismiss ka, naniniwala ako na ang mga sundalo sa Southern Plains ay nananatiling tapat sa iyo. Ang isang taon ay hindi sapat na oras. Nagdududa si James na magiging pabor ito sa kanya. Nagpatuloy ang Gloom. Ang Kensington ay isa ring malaking gulo ngayon. Marami sa mga mayayamang tao mula sa kapital ang nagsimulang magplano na magtayo ng bagong commercial center sa Kensington. Ang Oceanic Commerce, Five Provinces Business Alliance, at Infinite Commerce ay ayaw ng pera. Kung paano ito gagawin? Well, depende sa iyo iyon. Natapos ang pagsasabi ni Gloom sa kanyang mga iniisip at nagsimulang maglakad palayo. Natahimik si James at pinag-isipang mabuti ang sinabi ni Gloom. Kasabay nito, sinubukan niyang alamin ang kandidatong pinili ng hari. Sinala niya ang mga taong may malapit na relasyon din ang hari ngunit walang sumagi sa isip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang namulat. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang ilong. Teka, huwag mong sabihin sa akin. Gusto ng hari na ako ang humalili sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 781. Napakamot ng ulo si James. Iyon ay parang isang kaayla-hilakbot na ideya dahil wala siyang interes sa mga usapin sa politika. Gayunpaman, ang hari ay isang matalinong tao, kaya ang kandidato na nasa isip niya ay dapat na isang iginagalang na individual. Mas masaya si James na naghanda ng daan para sa isang matalinong pinuno. Kayamanan. Napaisip si James.
Ang sitwasyon sa Southern Plains ay napawi na lamang, at magiging mahirap na makaipon ng sapat na kayamanan sa loob ng 1 taon. Ang tanging pagpipilian niya ay magsimula sa Kensington. Anong ibig sabihin ng Gloom? Ang mayayaman mula sa Capital, Oceanic Commerce, 5 Provinces Business Alliance, at Infinite Commerce. Muling pinag-isipan ni James ang kanyang sinabi. Iminumungkahi ba niya na gumamit ako ng mga ilegal na paraan upang makuha ang kayamanan na kailangan ko mula sa mga taong ito? Umiling si James at inalis ang iniisip. Naglakad siya pabalik sa ward dala ang medikal na libro. Honey, pagbalik niya ay agad siyang tinignan ni Thea nang may pagtatanong. Sino ang kausap mo sa labas? Walang tao. Hindi ipinaliwanag ni James ang kanyang sarili. Ibinagsak niya ang sarili sa lounge chair sa ward, binuksan ang libro, at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Nang makita niya kung gaano siya ka-concentrate, pinili ni Thea na huwag nang pakialaman si James. Nanatili si James sa ward hanggang kinaumagahan at natapos na niyang basahin ang medikal na libro. Ang natitirang bahagi ng aklat ay sumasaklaw sa isang paraan ng paglilinang at kung paano gamitin ang crucifer. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan upang magamit ang sandata sa buong potensyal nito. Kinailangan ni James na magkaroon ng true energy. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na linangin ang tunay na enerhiya kahit na may sensinang natutunan ang pamamaraan ng paglilinang. Para sa ilang tao, aabutin ito ng pataas ng ilang dekada o posibleng mas matagal pa. Ang iba ay hindi naabot ang threshold, kahit na pagkatapos subukan ang kanilang buong buhay. Gayunpaman, iba ito para kay James. Narating na niya ang rurok ng martial arts. Uminom siya ng gamot sa buong taon at patuloy na sinasanay ang kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng pangangatawan na higit pa sa ordinaryong tao. Ang paglinang ng tunay na enerhiya para sa kanya ay isang piraso ng cake. Matapos basahin ang libro, umupo siya at nagmuni-muni. Pinalawak niya ang kanyang kamalayan upang maramdaman ang kanyang katawan at ang kapaligiran. Dahan-daang naalis ang kanyang pag-iisip, at nakaranas siya ng extrasensory phenomenon na nagpapahintulot sa kanya na makita ang paligid ng buong ward. Maya-maya, madaling araw na. Nagdala ang nurse ng almusal para kay Thea at ang presensya niya ay naglabas kay James sa pagmumuni-muni. Pagkatapos ng mahabang panahon na pagninilay-nilay, ang kanyang mental na kalagayan ay lubos na napabuti. Sa kabila nito, nanatili pa rin ang kamandag ng gu sa kanyang katawan. Ang gu sa loob ng kanyang katawan ay aktibo pa rin at kung gusto niyang ganap na alisin ito, kailangan niyang linangin ang true energy. Iminulat niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pagkatapos kumain ng almusal, tiningnan niya si Thea at lumabas ng ospital. Tumungo si James sa apartment na tinutuluyan ni Blake. Kumatok siya sa pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto, at nakangiting sinalubong siya ni Blake. Hoy! Bumalik ka agad. Pumasok si James sa loob at sinabing, malaya ka nang umalis. Bumalik at mabawi ang kontrol sa Dark Castle. Kung kinakailangan, sanayin ang mas malalakas na mamamatay tao. Sinalubong ni Blake ang kanyang mga mata na may kasamang ngiti ni Cheshire. Gumagamit ako ng mabisyo na paraan para sanayin ang mga assassin, alam mo ba? Napipilitan silang magpatayan hanggang sa ang pinakamalakas na lang ang natitira. Sigurado ka bang gusto mong sanayin ko pa sila? Pipilitin mo akong gumawa ng krimen. Kalimutan mo na yan. Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Ayaw niyang makasakit pa si Blake ng mga inosenteng tao. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, ilalagay ko ang Elite 8 sa ilalim ng iyong utos. Kumunot ang noo ni Blake at sinabing, that's bullsh asterisk T. Dahilan para mapalapit sila sa akin, hindi ba? Akala ko babantayan nila ako. Dati silang SSS ranked assassins. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon kung sabay-sabay silang lumapit sa akin. Napatingin sa kanya si James. Kung taos-puso ka sa pagtatrabaho sa akin at wala kang pinaplano sa likod ko, hindi ka dapat mag-alala na binabantayan ka nila. Nakuha ang punto. Sige na, sasama na lang ako sa mga plano mo, natatawang sagot ni Blake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 782. Inis ka ni Blake ang katawan ni James. Mas maganda ka. Mukhang nagbunga na ang iyong pagsasanay. Huwag kalimutan ang iyong pangako na ituro sa akin ang paraan ng paglilinang. Nakangiting sabi ni James,
Oo naman. Gayunpaman, nasa proseso pa rin ako ng pag-aaral. Pagkatapos linangin ang aking tunay na enerhiya, ipapasa ko sa iyo ang pamamaraan. Nakalimutan mo rin bang may utang ka sa akin? Inilahad ni Blake ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng panulat at papel. Isusulat ko ang formula para sa iyo. Maaari kang kumuha ng gamot sa iyong sarili. Agad naman siyang dinalhan ni Blake ng panulat at papel. Isinulat ni James ang Race Eta para sa gamot na magde-detox ng lason at ibinigay ito kay Blake. Kinuha ito ni Blake at mabilis na binigay. Hindi mabilang na mga gamot na hindi niya nakilala ang nakasulat dito. Dahil hindi niya magawang gawing ulo o buntot ito, iniligpit na lang niya ito. Pagkatapos ay nagsalita si James sa mas seryosong tono, "May misyon ako para sa iyo." Tumingin sa kanya si Blake at nagtanong, Ano ito?" Ipinaliwanag ni James, ang emperador ay nagtatag ng maraming pasilidad sa pagsasaliksik sa buong bansa. Hindi ko alam kung saan matatagpuan ang iba pang mga pasilidad, ngunit alam kong mayroong isa sa Kensington. Ito ay sa Lily City at ay mahigpit na binabantayan ng Red Flame Army. Hindi ko alam kung anong uri ng pagsasaliksik ang ginagawa nila, kaya kailangan kong humanap ka ng paraan para makalusot at makapag-imbestiga. Nagsalubong ang kilay ni Blake. Noong assassin siya dati, ang huling bagay na gusto niyang gawin ay makipag-rune-in sa militar. Masyado bang mahirap para sa iyo? Napatingin si James kay Blake. Oo naman. Paano mo inaasahan na palihim akong papasok sa pasilidad kapag ito ay binabantayan ng mga ganap na armadong sundalo mula sa Red Flame Army? Bakit hindi mo ipakita sa akin kung paano ito ginawa? Sarcastic na ngiti sa kanya ni James. Ikaw ang Assassin King. Sigurado akong pasok ito sa iyong mga kakayahan. Dagdag pa, ang Elite 8 ay nasa ilalim ng iyong utos. Ang madilim na kastilyo ay halos hindi magagapi sa pagtulong nila sa iyo. Sige, kahit anong sabihin mo, hindi na nakipagtalo pa si Blake. Dahil kakampi na niya ngayon si James, kailangan niya itong tulungan sa mga ganitong sitwasyon. Sige, yun lang ang masasabi ko. Aalis na ako ngayon. Okay. Makikita mo lang ang sarili mo. Umalis si James sa tirahan ni Blake at naglakad palabas. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si May. James, anong order mo? Malutong na tugon ng boses ni May sa pamamagitan ng telepono. Iniutos ni James, humanap ng pagkakataong tumalikod mula sa Black Dragon Army at bumalik sa Dark Castle bilang mga assassin nito. Natigilan si May sa utos niya. Nagbibiro ka ba, James? Seryoso ako. Pumunta ka kay Blake, at sasagutin ka niya ng mga detalye. Sige, tumanggaw si May at ibinaba ang telepono. Agad niyang ipinasa ang mensahe sa iba. Matapos matanggap ang kanyang mga utos, ang iba ay halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig at sunod-sunod na tinawag si James para i-double confirm. Naniwala lang sila sa sinabi ni May matapos makuha ang affirmation ni James. Sa isang partikular na silid sa Southern Plains. Anong balak ni James? Pinasali niya tayo sa hukbo ng Black Dragon at ngayon ay gusto na tayong lumisan at bumalik sa pagiging assassin. Ayoko nang bumalik sa dati nating gawi. Pareho, mas mabuting maging bahagi ng Elite 8. Dapat may dahilan si James sa paggawa ng ganoong kaayusan. Hindi na siya ang Black Dragon at hindi na ang Dragon King. Sa makatuwid, walang awtoridad na gawin kaming sumunod. Ang paghiling sa amin na lumisan ay parang itinapon kami sa ilalim ng bus. Tinalakay ng Elite 8 ang bagay na ito. Maaaring makagambala sa kanila. Si James ay talagang nagbitiw, ngunit ginawa niya ito nang hindi sinasadya. Huwag kalimutan ang taong tumulong sa atin pabalik sa kabisera. Madali kaming pinasok ng lalaking iyon sa Red Flame Army at pinalabas kami. Talagang may kapangyarihan siyang utusan kami. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nagtatrabaho siya sa ilalim ng mga plano ni King James na kumakatawan sa kalooban ng hari. Natahimik ang lahat. Maya-maya, nag-pipe up ang isa sa kanila, kung ganoon, ano pa ang dapat isipin? Mukhang iisa lang ang gagawin natin. Kumbaga, kailangan na nating lumisan. Mula ngayon, ang Elite 8 ay hindi na bahagi ng Black Dragon Army. Noong araw na iyon, kumalat ang balita sa Southern Plains at sa iba pang bahagi ng mundo. Ang pinakabagong balita. Ang Elite 8 ay tumalikod matapos patayin ang hindi mabilang na mga sundalo sa Southern Plains.
Ang Elite 8 ay dating mga assassin ngunit naging bahagi ng Black Dragon Army matapos masakop ng Black Dragon mismo. Gumawa sila ng malaking kontribusyon sa pagbitay sa 28 bansang general at ginawaran sila ng titulong Elite 8. Matapos ma-demote ang itim na dragon, hindi na sila mapipigilan pa at piniling kumalas. Kumalat ang balitang parang apoy sa buong bansa at umabot pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 783. Ang balita ng pagtalikod ng Elite 8 ay kumalat mula sa Southern Plains hanggang sa kabuuan, bansa at naging pang-internasyonal na sensasyon sa loob ng maikling panahon. Mainit na pinag-usapan ng mga netizens sa buong bansa ang usapin. Si James ang nagpasuko sa Elite 8. Kaya, natural siyang naging paksa ng talakayan. Nakiramay ang buong bansa kay James. Sayang at hindi makita ng justice system nila ang kabutihan sa kanyang ginawa. Kung hindi, siya ay naging isang buhay na alamat. Si James ay nanatili sa ospital buong araw, nag-aaral pa rin ng medikal na libro. Matapos malaman ang tungkol sa balita, ang kanyang mga labi ay nakakurbo sa isang mahinang ngiti. Darling, ang Elite 8 ay tumalikod mula sa Black Dragon Army. Nena si Thea habang nakahiga sa kama. Bagamat nanatili si James upang samahan siya sa ospital, halos hindi niya ito nakakausap. Patuloy siyang naghahanap ng pagkakataon para makausap siya. Nang makita niya ang balita sa kanyang telepono, inilabas niya ito at sinubukang gamitin ito bilang simula ng pag-uusap. Kaagad nang tinawag siya ni Thea, nabalisa si James sa kanyang pagmumuni-muni. Tumayo siya at naginat ng katawan. Ang pagmumuni-muni ay nakagawa ng mga kababalaghan para sa kanyang mental na estado. Nabawasan ang pagod at panghihina niya. Sinulyapan niya si Thea, na iniabot sa kanya ang phone niya, at diretsyong sumagot. Nakikita ko, lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Dumiretso si James sa ward ni Daniel. Malubhang nasugatan si Daniel ngunit hindi na nanganganib ang kanyang buhay matapos ang operasyon. Pumasok si James sa ward at nalaman niyang gising na si Daniel. Mahinang bati ni Daniel, James. Kinawian ni James ang kanyang kamay, lumakad, at tiningnan ang pulso ni Daniel. Matapos suriin ang kanyang kondisyon, sinabi niya, ang iyong mga sugat ay gumagaling ng mabuti. Sa kaunting pahinga, ganap kang gagaling sa lalong madaling panahon. May usok ka ba? Ang pagkalulong ni Daniel sa nikotina ay tumama, at tumingin siya kay James nang may pananabik. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huli siyang manigarilyo. Naglabas si James ng sigarilyo, sinindihan, at iniabot sa kanya. Kinuha ni Daniel ang sigarilyo at ninamnam ang karanasan. Nakita ng nurse na nakatayo sa loob ang nangyari ngunit hindi ito nang ahas na huminto. Saglit na nakipag-chat si James kay Daniel bago siya iniwan. Sa kalaunan, bumalik siya sa ward ni Thea. Honey, saan ka nagpunta? Pwede ba tayong mag-usap saglit? Tumingin si Thea kay James na nagmamakaawa. Bagamat pinatuloy niya ito, naramdaman niya na ang ugali ni James sa kanya ay ganap na nagbago. Dati-rati ay banibit-bit niya ang bawat salita nito, ngunit ngayon ay parang pinagdadaanan niya ito. Wala na siyang espesyal na lugar sa puso niya. Pagod ako at wala akong ganang magsalita. Umupo si James sa sofa sa loob ng ward at umiling-iling na sagot. Huminto si Thea sa pakikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos ng kanyang pagtanggi. Sumando si James sa sofa, pumikit, at nagpahinga. Nakaalis na si Blake, at ang Elite 8 ay lumisan din sa Southern Plains para hanapin siya. Nagsisimula ng mabuo ang plano ni James, at marami siyang dapat gawin. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung ano ang kalagayan ni Kensington. Matapos mag-isip ng ilang sandali, lumabas siya muli ng ward at umupo sa labas sa koridor. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Newton. Halika sa ospital ng militar. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos niyang ibigay ang kanyang maikling order. Hindi nagtagal ay dumating na ang lalaking tinawag niya. Dumating si Newton sa ospital ng militar kasama ang kanyang apo, si Serena, nang wala pang isang oras. Mr. Caden. Magalang siyang binati ng dalawa. Itinuro ni James ang upuan sa tabi niya na nagsasabing, umupo ka. Umupo ang dalawa. Tanong ni James, ano ang sitwasyon sa Kensington habang wala ako? Ano ang partikular na ibig mong sabihin? Hindi sigurado si Newton kung anong aspeto ang gustong malaman ni James. Sabi ni James,
In terms of the political standings and what Oceanic Commerce, 5 provinces. Ginagawa ng Business Alliance, Infinite Commerce, at iba pang mayayamang kumpanya mula sa kapital. Huminga ng malalim si Newton bago ipaliwanag, binili muli ng 5 Provinces Business Alliance ang Transgenerational New City at patuloy itong ina-advertise. Hindi mabilang na mga kumpanya ang nanirahan sa lugar kamakailan, at ang tanawin ng negosyo doon ay umuunlad. Samantala, hindi rin naging idle ang Oceanic Commerce. Nagtatag sila ng Oceanic Pharmaceuticals upang makipagkompetensya laban sa mga itinatag na kumpanya ng parmasyutiko gaya ng Celestial, Longevity, Purity, at Abundant. At the same time, marami ring nangyayari sa kapital. Ang bagong komersyal na lungsod ay nagsimula sa pagtatayo sa labas ng lungsod, at maraming pondo ang namuhunan dito. Ang konstruksyon ay patuloy na araw at gabi at ang proyekto ay inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon. Sa paghusga sa kanilang kasalukuyang pag-unlad, dapat itong gawin bago ang bagong taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 784. Dahan-daang ipinaalam ni Newton kay James ang sitwasyon sa Kensington. Gayun din, sinabi ni Newton, kamakailan, isang bagong grupo ng parmasyutiko na tinatawag na Centennial Corporation ang itinatag sa Kensington. Centennial Corporation. Sino ang nasa likod nila? Tinaas ni James ang kanyang kilay. Umiling si Newton. Hindi ko alam. Kasalukuyan silang sumikat sa paglulunsad ng ilang bagong gamot na umani ng magkakaisang papuri mula sa mga mamimili. Higit pa rito, nakakuha sila ng maraming tagasunod sa Medical Street. Mayroon silang hindi mabilang na kilalang mga doktor na sumusuporta sa kanila, kabilang si Jonathan na natalo sa iyo sa huling medikal na komperensya. Nang marinig iyon ay may napagtanto si James. Kung hindi ako nagkakamali, ang boss sa likod ng Centennial Corporation ay ang Emperor dahil si Jonathan ang kanyang kasabwat, malakas na sinabi ni James ang kanyang haka-haka. Centennial Corporation. 100 taon. Ito ba ay isang sanggunian sa kanilang plano sa 100 taon, kanina? Madilim na bulong ni James. Alam niyang sinusubukan ng Emperor na sakupin ang mundo kasama si Go. Ito ay isang pamamaraan na pinasimunuan 100 taon na ang nakalilipas ngunit nabigo. Nakikita ko. Kunin mo sa akin ang bago nilang gamot para matingnan ko ng mabuti. Okay. Tumango si Newton. Nilingan ni James si Serena at sinabihan, kunin mo ako ng wheelchair. Naguguluhan si Serena. Bakit kailangan mo ng wheelchair, James? Napatingin si Serena kay James na may pagdududa. Mukhang maayos siya, kaya bakit kailangan niya ng wheelchair? Ikuha mo na lang ako ng wheelchair. Kinawayan ni James ang kanyang pag-aalala. Sige, hindi na nagtanong pa si Serena. Tumayo ang dalawa at umalis. Inunat ni James ang kanyang mga kamay at sinapo ang kanyang mukha. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy, libre mo ba? Oo, libre ko. Anong problema? Ang nagulat na boses ni Quincy ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Hindi niya inaasahan na hahanapin siya nito ng ganoon kaga. Halika sa ospital. May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Sige, malapit na ako. Buong araw na nakahiga si Quincy sa kama at walang motibasyon na lumabas. Matapos matanggap ang tawag mula kay James, bigla siyang nakaramdam ng lakas. Mabilis siyang bumangon sa kama, naghilamos ng mukha. Nagpalit siya ng damit, at naglagay ng makeup. Sa isang iglap, nag-transform siya sa isang napakarilag at sexing babae. Pagkatapos maghanda, nagmaneho siya sa ospital ng militar. Nang marating niya ito, hindi siya pumunta sa inpatient ward. Pagkarating sa labas ng ospital, tinawagan niya si James. Umalis si James sa inpatient ward at lumabas upang salubungin si Quincy. Sa labas ng ospital, nang makitang papalapit si James, inipit ni Quincy ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga at binigyan siya ng isang matangkad na ngiti. Anong kailangan mong gawin ko? Ikaw ang perpektong kandidato. Umupo si James sa isang bench. Umupo si Quincy sa tabi niya, nalilito pa rin sa ibig niyang sabihin. Hindi ko gets. Sabi ni James, napaka-talented mo at may mahusay na katalinuhan sa negosyo. Kailangan kong tulungan mo akong magtatag ng isang pharmaceutical company. Ano? Nagulat si Quincy sa kanyang kahilingan.
Gusto mong magtatag ng isang pharmaceutical company. Ma'am. Tumango si James at sinabing, nalaman ko na ang isang bagong kumpanya ng parmasyutiko na nagngangalang Centennial Corporation ay biglang lumitaw sa Kensington pinakabagong. May hinala akong emperor sa likod nito, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang layunin. Bukod doon, kailangan ko ng maraming pera sa ngayon, sapat na upang labanan ang isang buong bansa. Ang Kensington ay ang kabisera ng gamot, at ang pagtatatag ng isang kumpanya ng parmasyutiko ay ang pinakamahusay na paraan upang makaipon ng kapital. Ikaw ang pinakaangkop na tao para sa trabaho. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Quincy. James, malaki ang halaga ng pagtatatag ng kumpanya. Saan ako kukuha ng ganoong halaga? Bigyan mo ako ng oras, may aayusin ako. Maingat na pinunasan ni James ang kanyang mga templo. Tumingin siya kay Quincy at sinabing may mapait na ngiti, sana tatanggihan mo ako. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Quincy na parang kidlat. Nakangiting tanong niya, bakit? Napabuntong hininga si James. Ayoko nang mahirapan ka pa. Inaasahan ko na tatanggihan mo ang aking kahilingan, ngunit sa parehong oras, kailangan talaga kita dahil wala akong ibang pinagkakatiwalaan para sa trabahong ito. Walang sino man ang may katulad na kakayahan na mayroon ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 785. Si James ay hindi kapani-paniwalang nag-aalinlangan. Talagang ayaw niyang gumawa ng gulo para kay Quincy. Gayunpaman, umaasa siyang tutulungan siya nito. Let me in on the details. What do you need me to do? Tsaka, hindi kita tutulungan ng libre. May limitasyon kung magkano ang ibibigay kong libre. Ngumiti ng mapakla si Quincy. Saglit itong pinag-isipan ni James at sinabing, hahanap muna ako ng paraan para makuha ang pera. Dapat mong gugulin ang mga susunod na araw sa paghahanda sa pag-set up ng kumpanya. Kapag naayos ko na ang mga bagay-bagay sa aking katapusan, makipag-ugnayan sa iyo para sa susunod na hakbang. Tumango si Quincy. Sige, gagawin iyon. Tumayo siya at tumingin sa ospital. Gustong bisitahin ni Quincy si Thea ngunit alam niyang may galit pa rin si Thea sa kanya, kaya nagpasya siyang hindi ito. Ikinumpas niya ang kamay niya habang naglalakad palayo. Balik muna ako. Pinagmasdan ni James ang pag-alis ni Quincy. Pagkaalis niya ay tumayo siya at naglakad pabalik sa ospital. Pera, ha? Nagsimulang mag-alala si James tungkol sa pera. Kailangan ko ng pera para makapagsimula ng negosyo. Gayunpaman, wala akong natitira sa aking pangalan, kaya saan ako kukuha ng pera? Maaari siyang makakuha ng pera mula sa Southern Plains ngunit ayaw niyang gawin din ito ni Henry, pagkakamali na naman. Kung ang Emperor ay nababahala sa kanyang mga plano, ito ay mag-derail ng maraming thanks. Habang nag-iikot sa utak, bumalik si James sa inpatient ward. Biglaan, may pumasok sa isip ko. Zane Don, siya ay isang Panginoon sa Hilaga at nagkaroon ng moniker ng King of Mines. Si Zane ay may net worth na $1 trilyon. Hindi dapat maging problema ang paghiram sa kanya ng pera. Nakarating siya sa ward ni Thea. Dumating na sina Newton at Serena at pumasok sa ward para makipag-chat kay Thea. Nakita ko silang masayang nag-uusap. Hindi pumasok si James. Nilabas niya ang phone niya, hinanap ang number ni Cynthia, at ginawa ang tumawag pagkatapos ng kaunting pag-aatubili. Maya-maya, may sumagot sa telepono. Isang tuwang-tuwa na boses ang tumugon kay Ham mula sa kabilang panig. James, you finally thought to call me. What happened? Did you miss me? Bahagyang nahiya si James at ilang beses na umubo. Iniipon ang kanyang tapang, nagsalita siya sa wakas, Cynthia, andito ba ang papa mo? Oh, you're looking for my dad. He isn't home right now. I'll pass you his number para makontak mo siya ng diretso. Sige, salamat, walang problema. Binaba ni Cynthia ang telepono at ipinadala ang numero ni Zane kay James. Matapos matanggap ang contact details mula kay Cynthia, agad na sinuntok ni James ang numero. Hello, sino ito? Isang paus na boses ang nagsalita. Sumagot si James, ako ito, James. Oh, James. Ikaw pala, anak ko. Kamusta ka? Are you doing good? I'm fine. I just have something to ask you. Mr. Don. Medyo nakaramdam ng hiya si James. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera noon, kaya natural,
hindi siya kailanman nanghiram ng pera sa sinuman. Go ahead. You can speak plainly to me. Prangka si Zane. Pwede. Pwede mo ba akong pahiram ng pera? Ha? Bamuka ang panga ni Zane. Hindi niya inaasahan na hihingi si James ng pera sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, nagtanong siya, akala ko ba tinawag mo ako para sa ibang bagay? Kailangan mo, pera. Hindi magiging problema iyon. Magkano ang kailangan mo? Gumawa si James ng magaspang na pagkalkula sa kanyang ulo. Kailangan niyang simulan ang kumpanya para sa dalawang layunin. Una, ay upang makipagkompetensya laban sa Centennial Corporation at itigil ang pagkana ng emperador. Pangalawa, ay upang mag-ipon ng kayamanan upang bigyang daan ang isang bagong hari ng Sol. Naunawaan ni James na dapat ay inayos din ng hari ang suporta ng ibang tao. Siyempre, mas marami, mas maganda. Wala siyang kahit isang sentimo sa ngayon. Mahirap magsimula ng kumpanya, at gagawin niya, kailangan ng maraming pera bago magsimula ang kanyang plano. Nagtagal si Zane para mag-isip pa, saka siya sumagot. How about I give you half of my assets? However, I'll need you to be more attentive to Cynthia's condition. Ang anak ni Zane ay may kahulugan sa mundo para sa kanya. Handa siyang gugulin ang lahat ng kanyang kayamanan kung, ang ibig sabihin ay maaari siyang mamuhay ng masaya, at ganap na buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 786. Kung nangyari ito habang si James pa ang Dragon King, tatanggi sana siya. Gayunpaman, lubhang kailangan niya ng pera ngayon. Please consider it a debt I owe you. I'll definitely pay you back as soon as I'm able to. As for Cynthia, give me some time. I'll be able to cure her completely very soon. Tiwala si James sa kakayahan ng Crucifer. Hanggat maaari niyang linangin ang true energy at gamitin ito, ang sakit ni Cynthia ay magiging mabuti ng gumaling. Sige, tapos pupuntahan kita bukas sa Kensington. Matapos makipagkasundo kay Zane, in-end ni James ang tawag. Nakahinga siya ng maluwag matapos ibaba ang tawag. Buti na lang at handa pa rin siyang tulungan ni Zane. Kung hindi, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Matapos malutas ang isyo ng pananalapi, pumasok siya sa ward. Lumingon sina Newton at Serena at binati siya. Mr. Caden. Tumango si James bilang tugon. Kinuha ni Newton ang isang plastic bag sa mesa at iniabot kay James. Ito ang mga gamot na inilunsad kamakailan ng Centennial Corporation. Ang isa ay tinatawag na Lurchinidol, na ginagamit sa paggamot ng mga sipon at lagnat. Maraming tao ang natagpuan na ito ay lubhang epektibo. Bukod pa rito, ito ay hindi kapani-paniwalang abot kaya. Ang presyo sa merkado ay $1 bawat tableta. Samantala, ang isa ay Partinoprofen, na ginagamit upang gamutin ang pananakit ng ulo. Very positive ang feedback ng customer. At hindi mabilang na mga ospital ang pumirma ng mga kontrata para sa pamamahagi nito. Dagdag pa ni Serena na nakatayo sa gilid. Ang mga gamot na ito ay labis na na-promote ng Centennial Corporation, na sinasabing ang mga ito ay ginawa mula sa lahat ng natural na panggamot, mga halamang gamot at walang mga side effect. Sige, kinuha ito ni James at sinabing, it's gotten quite late already. You two should head back first. Tumango silang dalawa at ilang sandali pa ay umalis na. Pagkaalis nila ay nagtanong si Thea. Honey, what were you guys talking about? I didn't understand a single thing. Wala yon. Kinuha ni James ang bag ng gamot at lumabas ng ward. You should continue getting some rest. I need to head out to handle some things. Umalis siya nang hindi hinintay ang sagot ni Thea. Samando si Thea sa hospital bed at napabuntong hininga sa pagkadismaya. Ospital ng militar, opisina ng direktor. Ang direktor ng ospital ay isang lalaking nasa edad 50 na nakasuot ng puting Amerikana. Maingat siyang naghanda ng tsaa at inihain sa kanyang bisita. Commander, how's your stay in the hospital? Is everything to your liking? Feel free to tell me if you need anything. Masiglang tinanggap ng direktor si James. Kinawayan siya ni James, hindi na ako ang Black Dragon, at hindi na naglilingkod sa militar. How could I? Ikaw ang palaging magiging Dragon General sa puso ng mga sundalo. Itinaas ni James ang kanyang kamay para pigilan siya at iniabot ang bag ng mga gamot. Dalhin mo ito sa lab para masuri.
Gusto kong malaman ang mga sangkap nila. Natigilan ang direktor sa kanyang kahilingan ngunit mabilis na tumango. Okay. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Lydia, halika sa opisina ko. Hindi nagtagal, pumasok ang isang batang doktor. Siya ay isang magandang babae na nakasuot ng scrub at nasa edad 20. Pumasok si Lydia sa opisina, sinulyapan si James, at lumingon sa direktor para magtanong, paano kita matutulungan, direktor? Mabilis na pinakilala ng direktor ang babae kay James. Commander, ito si Lydia Norris. Siya ay isang namumukod tanging surgeon na mahusay ding magluto. Nakasimangot na sabi ni Lydia, feeling like her time was wasted. Kung wala lang, te-attend ka. I'll take my leave, Vector. Inabot ng direktor ang gamot at nagbilin, dalhin mo ito sa laboratorio at magpasuri. Alamin ang mga bahagi nito. Sige. Uminom ng gamot si Lydia at nagmamadaling umalis. Wala nang dahilan si James para manatili pa at naghanda ng umalis. Mabilis siyang pinigilan ng direktor at tumingin sa kanya na may nag-aabang na ekspresyon. Ano ang tingin mo kay Lydia, Commander? Para siyang tatlong magagaling na babae. Bulong ng direktor, gusto mo ba ang numero ng telepono niya? Ipapasa ko sa iyo para makontak mo siya ng pribado. Natarante si James sa sitwasyon. Mr. Norris, tama ba akong mag-assume na anak mo siya? How could you shamelessly try to market her like that? I'm heading back to Thea's ward. Please send me the results once they're out. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 787. Tumalikod na si James at umalis. Sigaw ng direktor sa likod niya, Lydia is a decent woman. She'll make a lovely wife. Hindi siya pinansin ni James at bumalik sa ward ni Thea. Ang pagtakbo sa paligid ng ospital buong magdamag ay napagod siya. Humiga siya pabalik sa sofa at marahang minasahe ang kanyang mga temps. Habang inaasikaso niya ang kanyang negosyo, hindi nakatulog si Thea. Honey, pwede ka bang lumapit at makipag-usap sa akin? Sinubukan ulit ni Thea na kausapin si James. Itinaas ni James ang ulo niya at nagbok sa kanya. Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha nito, napabuntong hininga siya. Nakaramdam siya ng sama ng loob para kay Thiz at wala siyang ibang hangad kundi protektahan ito ng kanyang buhay. Gayunpaman, wala siyang oras para doon sa ngayon. Inilipat ni James ang isang upuan at umupo sa tabi ng kanyang kama. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabing, I've been really tired lately and don't have the energy to spend on a conversation. It's not that I'm ignoring you, so don't take it personally. Humihikbi si Thea at sinabing, Honey, magpakasal ulit tayo kapag na-discharge na ako, okay? Thea, I don't have to live in my current condition. If we do remarry, I'll only end up being a burden to you and your family. You're still young and have a whole life ahead of you. Kahit kung hindi ako mamamatay, isang baldado at wheelchair, nakatali o nakarete sa buong buhay ko. Sa tingin mo handa ka bang gampanan ang responsibilidad na iyon habang ikaw ay nabubuhay? Diretso sa mata ni James si Thea at sadyang pinili ang kanyang mga salita. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa medikal na libro, mas mabuti. Si Auntie Quincy, ang Blythe King, at ilang iba pa ay alam ito sa ngayon. Walang balak si James na sabihin ito kay Thea at gusto niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap na baldado siya. Gusto niyang mawalan ng bantay ang emperador. Nais niyang makita na walang malapit sa pagiging isang banta at gusto niyang ihinto ang pagkakaroon ng target sa ibabaw ng kanyang ulo. Noon lamang niya maisa sa katuparan ang kanyang mga plano at mapagmamasdan ang bawat kilos ng emperador. Lun, let me do it. Zero bahala ka habang buhay, mapilit na sagot ni Thea. Sige, tumango si James. Hindi na siya nagsalita pa at binitawan ang kamay ni Thea. Naglakad si James sa sofa, sumandal, at nagsimulang magnilay. Lumipas ang gabi sa katahimikan. Kinabukasan, umagang-umaga, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babaeng doktor sa kwarto na may dalang mga papel sa kamay. Anak iyon ng direktor, si Lydia. Tumayo si James para salubungin siya. Inabot ni Lydia ang mga dokumento kay James at sinabing, ito ang mga resulta ng pagsubok na iyong hiniling. Salamat. Hindi na nagsalita pa si Lydia matapos ibigay ang resulta at agad na umalis ng ward.
Umupo si James, kinuha ang mga resulta, at sinisiyasat ang mga ito. Ang mga bagong gamot na inilunsad ng Centennial Corporation ay talagang binubuo ng mga halamang gamot. Nag-book si James sa listahan ng mga sangkap at walang nakitang problema sa kanila. Pagkatapos, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Alam niya na ang emperador ay hindi ganoon kalaki sa pagbuo ng mga bago at abot kayang gamot para sa kapakanan ng pagpapabuti ng kalusugan ng publiko. Dapat may lihim na motibo sa likod ng kanyang mga aksyon. Ang dati niyang pag-aalala ay naidinagdag si Gu sa kanilang mga gamot upang lason ang mga gumagamit nito. Ito ay tila naaayon sa kanilang plano na kontrolin ang sangkatauhan. Gayunpaman, sa paghusga sa mga resulta ng lab, baka masyado niyang pinag-isipan. Gayunpaman, alam ni James na may higit pa sa mga gamot na ito kaysa sa nakikita ng mata. Honey, ano bang iniisip mo? Bumalik si James sa realidad at umiling. Wala lang. Ihain ang almusal mo pero natatakot akong kumain ka mag-isa. May gagawin ako ngayon. Okay, dismayadong sagot ni Thea. Tumayo si James at lumabas ng ward. Pagkalabas ng ospital, umupo siya sa hagdanan ng inpatient ward at muling pinagmasdan ang mga resulta ng pagsusulit. Maya-maya, nakatanggap ako ng tawag mula kay Cynthia. Sumugod siya sa Kensington kasama si Zane kaninang umaga at kabababa lang ng eroplano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 788. Nasa military hospital ako. Okay, pupunta kami agad. Matapos ipaalam sa kanila ni James ang kanyang lokasyon, itinago niya ang phone niya at bumalik sa kanyang pag-iisip. Maya-maya ay dumating na sina Zane at Cynthia. Nakaupo pa rin si James sa hagdanan sa pagtitiis ng inpatient ward pagdating nila. James, isang excited na boses ang nagmula sa malapit. Bumalik sa katinoan si James at inangat ang ulo. Si Agir na nasa 20s na nakasuot ng puting damit ay masayang tumakbo sa kanya. Sumasayaw ang mahaba niyang itim na buhok, kasabay ng simoy ng hangin habang sumusugod sa kanya. Maya-maya, huminto siya sa harap ni James. Tumayo si James at binati siya, Cynthia. Bakas sa magandang mukha ni Cynthia ang kasiyahan. Hinawakan niya ang kamay ni James at matangkad na nakipagtitigan sa ham. I finally get to see you again after so long. How are you getting on? Are you doing better? Malumanay na wika ni James. Wala namang masyadong nagbago, pero at least hindi ako mamamatay pansamantala. Makalipas ang ilang sandali, naabutan sila ng matipunong lalaki. Mr. Don, magalang na bati ni James sa kanya. Tumanggo si Zane at sinabing, I tried to liquidate some of my assets last night but only managed to get 300 billion. If you need it, I transfer it to you agad. Don't transfer it to me. Una, humanap tayo ng mapag-usapan natin to. Hindi sinasadya ni James na hawakan ang pera at binalak na ilipat ito ni Zane ng direkta kay Quincy. Cynthia, sundan mo ako sa inpatient ward. Sige, tumanggo si Cynthia. Bumalik ulit si James sa ward ni Thea. Dumating na ang custom-made na wheelchair na in-order ni Serena para sa kanya. Hindi sinasadya ni James na makitang naglalakad dahil alam niyang maraming especially iya ang nagbabantay sa kanya. Dahil napagpasyahan na niyang mag-artista, gusto niyang gampanan ang bahagi ng nakakumbinsi hanggat kaya niya. Umupo siya sa wheelchair at pinaalis siya ni Cynthia. Lumabas si James ng ospital kasama sina Cynthia at Zane. Tinawagan din niya si Quincy para makiisa sa kanilang talakayan. Sa loob ng isang villa sa loob ng Kensington. Ito ang tirahan ni Cynthia sa Kensington. Dumating na si Quincy. Siya ay nakaistilong nakasuot ng asol na plaid na damit. Napakaayos ng kanyang kulot na buhok. Bagamat nawala na ang kanyang sexy at mature look, ngayon ay nagkaroon na siya ng muwang at cute na hitsura sa kanya. Nagtipon-tipon ang iilan sa kanila. Mr. Don, you can transfer the money to Quincy. She'll be the one responsible for registering the company as well as management it. Walang kamalay-malay si Zane sa gustong gawin ni James. Gayunpaman, hindi siya nagtanong at inilipat lamang ang pera. Pagkatapos ilipat ang pera, sinabi niya, mayroon pa akong negosyo sa norte, kaya hindi ako mananatili sa Kensington. Si Cynthia Wall ay mananatili dito sandali. Siya ay isang maagang bata, kaya't mangyaring tulungan akong bantayan siya. Tama na. Ang songgit mo. Di ba dapat aalis ka na? Iniinis mo ako.
Tumayo si Cynthia at tinulak si Zane. Sagot ni James, rest assured. Mr. Don, aalagaan ko ng mabuti si Cynthia at iimbestigahan ko ang kalagayan niya sa abot ng aking makakaya. Sigurado akong hindi na ako magtatagal hanggang sa mag-absent ako para ayusin siya, kondisyon. Nakahinga ng maluwag si Zane na nasa pangangalaga ni James si Cynthia. Matapos ayusin ang kanyang negosyo, mabilis na umalis si Zane patungo sa airport. Pagkaalis ni Zane, nagtanong si Quincy. Anong next move natin, James? Naisip na ni James ang susunod na hakbang. Huwag muna tayong mag-alala tungkol sa paggawa ng pera. Gusto kong unahin ang pagkuha ng merkado. Ang Centennial Corporation ay gumagawa ng isang bot ng mga bold moves. Malaki ang kanilang namuhunan sa pag-advertise ng mga bagong gamot at bilang resulta, nakuha ang isang malaking bahagi ng sa merkado. Bagamat hindi ako sigurado sa kanyang tunay na motibo, sigurado akong makikialam tayo sa kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kanilang mga customer. So now, I'll need you to take the money and register the company. Sabi ni Quincy, hindi naman mahirap irehistro ang kumpanya, ngunit paano ang tungkol sa mga gamot? Ang isang pharmaceutical company ay gumagamit ng mga research team para lumikha ng mga bagong gamot. Hindi lamang iyon, kadalasan ay tumatagal sila ng mga taon upang bumuo ng isa. Wala man lang kaming research team, kaya paano tayo gumagawa ng mga gamot at nakikipagkompetensya laban sa iba pang mga grupo ng parmasyutiko? Hayaan mo na yan. Si James ay may kumpiyansa na sumagot sa kanya, batay sa aking pag-unawa at kaalaman tungkol sa mga sangkap na panggamot, ang pagbuo ng mga bagong gamot gamit ang mga halamang gamot ay hindi magiging problema sa lahat. Kailangan natin itong isakatuparan sa lalong madaling panahon. Matagal silang dalawa sa pamamalansa at pagsasapinaw sa mga detalye ng planong ito. Si Quincy ang magtatatag ng kumpanya, habang si James ay magbibigay ng mga formula para makalikha ng bagong gamot na maaaring makipagkompetensya laban sa Centennial Corporation. Tinapos nila ang kanilang mga plano pagkatapos mag-usap sa buong gabi. Napagod si James at napahiga sa sofa. Lumapit si Quincy at sinimulang imasahe ang kanyang ulo. Sabi nito sa kanya sa tonong nag-aalala. Hindi ka pa rin lubusang gumaling, kaya huwag kang mag-overwork sa sarili mo. Matulog ka muna. Gigisingan kita kapag oras na para kumain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 789. Ang buong diskusyon na iyon ay ganap na naubos ang natitira sa mental energy ni James. Bahagyang tumango kay Quincy, pagod siyang humiga sa sofa. Sige, pumikit lang ako saglit. Tumayo si Cynthia at sinabing, I'll help you upstairs, James. Okay. Sa tulong ni Cynthia, iginiya si James sa kanyang guest bedroom sa ikalawang palapag. Iniwan niya ang ham upang magpahinga sa silid at marahang isinara ang pinto. Pagkatapos, tumungo si Cynthia. Downstairs, she plopped herself on the sofa next to Quincy and grinned cheekily at her. So, how far have both of you went? Quincy rolled her eyes and gave a short reply, stop that. There's nothing between us. Puff, do you think I'm stupid? You literally look at him with love-struck eyes. Cynthia pouted, baliw na dismayado sa blasé na tugon ni Quincy. Napabuntong hininga si Quincy Spotify. Pinigilan niya ang kanyang sarili na isaalang-alang ang isang hinaharap kasama si James at kung ano ang magiging hitsura nito. Alam niyang nakakapit pa rin sa kanya ang balyina na si Thea, imposibleng magkaroon sila ni Quincy ng happy ending. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Quincy, naramdaman ni Cynthia na may labis na ikinagagalit sa kanya. Nag-aalinlangan niyang tanong, nagkabalikan ba si James kay Trey? Oo, tumango si Quincy bilang pagbibitiw. Sumimangot si Cynthia. I don't care that she's a gorgeous woman, I don't like her. James treated her so well, and yet she mercilessly walked all over his feelings. If I were him, she wouldn't even be an option. Ay pipiliin kita kaysa sa kanya anumang araw. Natawa si Quincy sa prangkang sagot ni Quincy at sinabing, sige, tama na. Nakita kong maraming tao sa paligid ng bahay. Dapat may chef ka diba? Oo, tumango si Cynthia. Maaari mo bang hilingin sa chef na maghanda ng isang malaking pagkain? Si James ay madaling magutom at para siyang hukay sa ilalim ng tubig kapag kumakain. Okay,
Mabilis na tumakbo si Cynthia upang sabihin sa kanyang personal na chef na simulan ang paghahanda ng pagkain para kay James. Pagbalik niya, umupo ulit siya sa sofa at ipinagpatuloy ang pakikipag-chat kay Quincy. Lumapit sa kanila ang kasambahay ng mga Don, si Luther, upang matakpan ang kanilang masiglang pag-uusap. Miss, may tao sa pintuan. Matagal na siyang nakatayo doon. Sinubukan naming kausapin siya, pero hindi niya kami sinasagot. Ha? Kumunat ang noo ni Cynthia. Sino ta? Umiling si Luther. Hindi ko siya kilala. Let's go see her for ourselves. Tumayo si Cynthia at naglakad papunta sa pinto. Sumunod naman si Quincy sa likod niya. Tahimik na nakatayo ang isang babae sa labas ng bakal na gate ng villa. Mukhang nasa 20s na siya at nakasuot ng plain dress, black stockings, at isang pares ng bota. Maganda ang facial features ng babae at mahaba ang itim na buhok. Umuulan, at sa paghusga sa kanyang basang buhok, tiyak na matagal na siyang nakatayo sa labas. Bakit siya pumunta dito? Nag-walk out si Quincy at napakunot ang noo niya nang makitang naghihintay siya sa labas. Lumingon si Cynthia kay Quincy na may pagtataka. Sino yan, Quincy? Paliwanag ni Quincy kay Cynthia sa pananahimik na tono. Noong nakaraang medical conference, may nagdroga kay James at dinukot sa isang hotel room. Nilagyan din ng droga ang babaeng iyon at dinala doon. Natulog silang dalawa. O siya pala yung babae. Nagulat si Cynthia. Siyempre, narinig niya ang tungkol sa pangyayari. Gayunpaman, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng babaeng nakasiping ni James. Ang alam lang ni Cynthia ay anak ito ng isang sikat na pintor. Lumapit sa kanya si Quincy at nagtanong. Tiara, paano mo nalaman ang lugar na ito? Tumabi si Tiara at sinabing, nakita ko ang balita. Kinuna ng isang reporter si James na sumakay sa isang kotse at papunta sa lugar na ito, kaya sinundan ko ito. Nandito ka ba para makita si James? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Quincy. Tumanggaw si Tiara at malungkot na sinabi, nangako siya na pakakasalan niya ako kung makakabalik siyang buhay mula sa digmaan sa Southern Plains. Mula noon ay nasa isip niya ang pangako ni James. Pumunta siya sa pampublikong paglilitis ni James sa kabisera, ngunit napakaraming tao doon. Kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makipagkita. Kanya, alam niyang babalik ito sa Kensington sa kalaunan, kaya naghintay siya sa lahat ng oras na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 790. Naguguluhan si Quincy sa sitwasyon. She paused for a moment before speaking to tears again, umuulan dito. Pumasok ka muna sa loob. Umiling si Tiara. Lumapit si Cynthia, hinayla ang kanyang pulso, at sinabing, halika sa loob. Hindi maganda ang pakiramdam ni James ngayon at nagpapahinga. Makikita mo siya kapag nagising siya. Sa wakas ay pumayag si Tiais nang iharap sa argumentong iyon. Pagkapasok sa villa, binilhan siya ng isang maid ng isang tasa ng maligamgam na tubig. Kinuha ito ni Tiara at humigop. Tumingin si Cynthia kay Quincy, hinayla siya sa isang tabi, at bamulong, ano ang dapat nating gawin, Quincy? Nagkibit balikat si Quincy. Why are you asking me? How would I know? We should wait for James to wake up and talk to her himself. Wala siyang narinig na binanggit ni James tungkol sa pagpapakasal kay Tiara, ngunit hindi ito ang kanyang lugar para tanungin siya. After all, hindi naman talaga magkasama sina Quincy at James. Napabuntong hininga si Quincy. Ang mga relasyon ni James ay isang gulo. Hindi pa niya naayos ang relasyon nila ni Thea, at narito si Tiara, papunta sa kinaroroonan niya para makipag-close sa kanya. Hindi nagtagal, handa na ang pagkain. Napatingin si Cynthia kina Quincy at Tiara. Nakaupo silang lahat sa sofa sa awkward silence. Sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob na magsalita. Dapat ko bang sunduin si James? Sige po. Sumenya si Quincy na umalis na siya. Nang maisip niya na malapit na ang kanilang muling pagkikita, biglang kinabahan si Tiara. Napag-isipan niyang makilala muli si James. Hindi mabilang na mga senaryo ang naglaro sa kanyang isipan noon, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ito sa ganitong paraan. Nakakuyom ang magkabilang kamay niya sa laylayan ng damit niya. Sinulyapan ni Cynthia si Tiara, saka umakyat sa ikalawang palapag. James, kakain na. Dahan-daang gumalaw si James.
Mahigit 1 oras na siyang nakatulog, at pakiramdam niya ay na-clear ng utak niya ang isang bot. Bumangon siya sa kama, kinusat ang mga mata, at tumango. Sige. Pagkatapos magbihis ay bumaba na si James. Pagkarating niya sa sala, natigilan siya. Nakatayo siya sa pwesto na may pagtataka habang nakatingin kay Tiara, nakaupo sa sofa. Makalipas ang ilang segundo, lumakad siya at kinakabahang nagtanong. Bakit ka nandito? Nagtaas ng ulo si Tiara para salubungin si James. Nang makita niya si James, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Noong una, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni James at hindi niya naiintindihan ang uri ng tao niya. Kinasusuklaman niya ito dahil sa nangyari, mata. Matapos alamin ang kanyang pagkakakilanlan at kung paano siya na-frame, ang puot sa kanyang puso ay dahan-daang natunaw sa damdamin ng pagmamahal. I heard you were here, so I came to see you. Nakakakiliti sa tenga ang maangin na boses ni Tiara. Napangiti siya, inilantad ang kanyang dalawang mababaw na dimples. Umupo si James at nagsindi ng sigarilyo. Nagkaroon sila ng matalik na gabi na magkasama minsan, at nangako si James na pakakasalan si Bear kung babalik siyang buhay mula sa Southern Plains. Kitang-kita ang problemadong ekspresyon sa mukha ni James. Tiara waved her hands frantically and her head explained, James, I didn't come to force you to marry me. I just wanted to see you and know how you're doing. Napatingin sa kanilang dalawa sina Quincy at Cynthia pero nanatiling tahimik. Tiara, bamuka ang bibig ni James ngunit nawalan siya ng masabi. Bumaba ang ulo ni Tiara at malungkot na nagsalita, alam kong mahal mo pa rin si Thea, at hindi kita pipilitin na makasama ako. Pero, ang sakit away mo ngayon, at ako, point 1, simply want to be sa tabi mo at tumulong sa pag-aalaga sa iyo. Hindi alam ni James ang gagawin. Sinulyapan niya si Quincy na walang magawa. Gayunpaman, nagkibit-balikat lang si Quincy. Wala rin siyang ideya kung paano haharapin si Tiara. Tiara, ang bagay ay, ang kalagayan ko. Mabilis siyang pinutol ni Tiax. James, I know. I'm fully aware. If you'll have me, how about making me your second wife? Napahagalpak ng tawa si Quincy nang marinig niya ang mungkahi ngunit agad ding nakabawi. Tumayo siya at sinabing, masyadong masikip ang kwarto. I think lalabas ako para mamasyal. Tumayo din si Cynthia at sinabing, I'll get the maids to bring out the food. Mabilis na pinakain ng dalawang babae ang eksena. Si James at Tiara lang ang naiwan sa sala.